Magpapakasal na ako. Parang panaginip. Magandang araw, ma'am. Pinapanood ko siya ng ilang araw na. Ang babaeng ito ay hindi pa nakakapanloko ng kahit sino. Sana lang ay maging manugang ko siya. Hoy, sir, huwag ka munang umalis. Halika't alamin ang tungkol sa aming mga produkto. Saglit lang yan, mabilis lang talaga. Tingnan mo lang. Binibini. Kumusta, Lola? Ay, kumusta, Lola? Bibili po ba kayo ng produkto pangkalusugan? Hayaan mong ipaliwanag ko sa inyo. Hindi po. Ang amo-amo ng mukha niya. Pinagkakatiwalaan ko siya. Anong hinihintay nyo? Dalit sabihin mo na kay Lola, kung maisara mo ang deal na ito, ang iyong gastusin sa pamumuhay at matrikula ay masasagot. Bakit pa kailangan ng babae ang edukasyon? Nanay, pakiusap. Isauli mo sa akin ang acceptance letter ko. Nagsumikap ako ng husto para makapasok. Hindi ko gagamitin ang pera ng pamilya. Tumahimik ka. Kung ang tatay mo, noong nabubuhay pa siya, ay hindi ipinilit na mag-aral ka, hindi ka man lang makakatapos ng high school. Bakit mo kailangan ang kolehiyo? Sa panaginip mo lang. Nanay. Nanay, huwag mong punitin. Nanay, panaginip mo lang yan. Eksakto. Bakit pa kailangan ng babae ang kolehiyo? Magpakasal ka na lang ng ilang beses. At ang perang kikitain mo ay susuporta sa ating pamilya sa mga darating na taon. Hindi ba pandaraya sa kasal yan? Laging sinasabi ni tatay na dapat tayong maging tapat. Hindi ko gagawin ang ganoong bagay. I lock up niya siya. Tara na. Habulin siya. Pakibitawan mo ako. Bitawan mo ako. Binibini. Lola. Tara na. Huwag mong bilhin. Pandarayang lahat yan. Takbo na tayo. Hoy, pasaway ka. Bumalik ka dito. Ayaw mo ba ng pera para sa matrikula mo? Binibini. Maraming salamat sa iyo kanina. Walang anuman yan, Lola. Lagi akong tinuruan ni tatay na kumilos ng may integridad. Hindi ako kumikita sa hindi tapat na paraan. Hindi na sayang ang mga araw na pinagmasdan ko siya. Siya nga ay mabuting babae. Binibini. Nakapagdulot ako sa iyo ng problema. Nawalan ka ng trabaho. Ano ang masasabi mo? Kailangan kitang bigyan ng kabayaran. Ha? May apo akong lalaki. Siya ay bata pa at matagumpay. Gusto mo bang maging manugang ko? Ano? Pinapahanap sa lola niya ang mapapangasawa sa isang tindahan ng health products. Gaano kasama kaya ang apo na ito? O baka naman pangit lang talaga siya? Magandang araw, Ginoong Fu. Nasaan ang lola ko? Ang matandang babae, pumunta siya sa tindahan ng health products sa Riverdale. Sabi niya, naghahanap siya ng mapapangasawa mo. Hindi ba scam company ang tindahan na yan sa Riverdale? Pumunta siya sa pugad ng mga scammer para maghanap ng mapapangasawa. Ang aking magaling na lola. Binibini. Nag-aalala ka bang hindi kita bibigyan ng bigay kaya? Huwag kang mag-alala. Ang aming pamilya, tiyak na aalagaan ka ng mabuti. Hindi ako nagdala ng maraming pera. Ituring mo ito isang welcome gift. Ay, Lola, hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Kunin mo na. Ang mga scammer ngayon ay hindi ka panipaniwala, nang-i-scam ng pera sa murang edad. Tingnan mo kung paano niya naakit ang matandang babae. Ang liit na sinungaling. Ayaw ni lola na sinusundan. Pupunta ako doon mag-isa. Opo. Binibini. Sa unang sandali na nakita kita, alam kong ikaw ang perpektong manugang na babae para sa akin. Talaga pong hindi ko matatanggap, Lola. Kunin mo na. Kunin mo na. Sino siya? Ang mga scammer ngayon ay desperado ng magbenta ng mga produkto pangkalusugan kaya sinusubukan pa nilang maging mga manugang na babae. Sino ang tinatawag mong scammer? Ang buong pamilya mo ay mga scammer. Mukha kang desente, ngunit napakabastos. Nakita ko ang lahat at sinusubukan mo pa rin bang itanggi yun? Lola, ikaw din. Paano ka naniniwala sa kahit sino lang? Lola, talagang hindi ako scammer. Isa akong estudyante sa Green River University. Tingnan mo. Ito ang aking student bib. Ano ang ginagawa mo? Ibigay mo pabalik. Ano ang ginagawa mo? Siya nga ay estudyante sa universidad. Ikaw, ibalik mo. Pasaway ka. Ibaba mo iyan. Sino ang nagsabi na niloko niya ako? Pinapanood ko siya sa loob ng ilang araw. Ang batang babae na ito ay hindi pa nanloloko ng kahit sino. Talaga? Manahimik ka.
Binibini, pasensya na. Siya ang apo ko. Siya ang apo mo. Oh, Hindi siya makahanap ng kapareha. Oh, maaari bang? Siya ay baog. Nakakalungkot. Ano na naman ang ginagawa ng sinungaling na yon? kumilos ka lang nang hindi mo naintindihan ang mga katotohanan. Malaki ang naitulong niya sa akin. Gaano katagal mo na ba siyang kilala? Maaaring kasabwat siya ng mga scammer. Wala akong pakialam. Nagpasya na ako, siya ang manugang kong babae. Ethan. Hindi natatagal ng matagal ang katawan ko. Gusto ko lang makita kang magpakasal, bago ako umalis. CJ. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Hindi niya maaaring malaman ang katotohanan tungkol sa ating pamilya. Sige. At hindi ka pinapayagang magsinungaling sa kanya. Nawala ang trabaho. Bakit hindi ka magtrabaho bilang waitress? Sa club kung saan ako nagtatrabaho. Ngunit hindi kami nagbabayad ng paunang sahod. Kaya kailangan mong ayusin ang iyong mga gastusin sa pamumuno para sa buwang ito sa iyong sarili. Sige, naiintindihan ko. Binibini, ayos ka lang ba? Sabihin mo sa akin kung may mali. Tutulungan kita. HMM. Pasensya na talaga, Lola. Maaari bang humiram muna ng perang ito? Hindi ako scammer. Pangako kong ibabalik ko ang perang ito. Ayos lang kung hindi mo ito ipahiram sa akin. Maaari kitang pahiramin ng pera. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Pakasalan mo ako. Ha? Magpapakasal na ako. Parang panaginip. Heto, kunin mo to. Kung kailangan mo ng pera, ikaskas mo lang ang cart. Salamat. Huwag kang mag-alala. Tiyak na babayaran kita. Hindi na kailangan. Pasayahin mo lang ang lola ko. Paano ko magagawa yan? Kailangang mabayaran ang pera. Pagkatapos ng lahat, mayroon tayong kasal sa kontrata. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat asawa mo ako, tiyak na mananatili akong tapat at alam ko ang aking lugar. Hindi kita mapapahiya. CJ. Mamaya padadalhan kita ng address ng bahay ko. Pwede ka nang lumipat ngayon. May gagawin pa ako ngayon. Kaya hindi mo na ako makakasama sa'yo. Linggo na, nagtatrabaho ka pa rin. Wala akong day off sa weekends. Ang sipag niya. Kumikita araw at gabi. Kung gayon talagang hindi ko siya pwedeng hilahin pababa. Ah, nga pala. Hoy, Lily, sinabi mo sa akin nung nakaraan tungkol sa isang lugar kung saan pwede akong magtrabaho. Saan yun? Solaris Club. Ah, si Jay. Na pala. Saan na pareserba si Bowen? Solaris Club. Ano? Nagpakasal siya. At sa isang matandang lalaki na 10 taon mas matanda sa'yo. Parang masamang tao. Dagdag pa, siguradong tingin niya sa'yo ay matamis at inosenteng estudyante sa kulit. Madaling malinlang. Siya. Hindi siya ganyan. Heto, kunin mo to. Kung kailangan mo ng pera, ikaskas mo lang ang card. At hindi naman siya mukhang matanda. Ibig kong sabihin, kontrata lang naman ang kasal natin. Kung ano man siya, hindi na mahalaga. Oras na ng trabaho. Ano nang pinag-uusapan nyo? Tignan mo nga kayo. Ano nang suot mo? Uy, manager. Bago lang siya ngayon, wala nang natirang uniforme. Kaya hinayaan ko na lang siyang isuot to muna. Sige na, ang pinakamayamang tao sa Riverdale ay darating ngayon. Si Ginoong Few. Kayo dalawa, magbigay pansin. Opo. Uy, hindi ka pa tapos. Hindi siya ganyan. Kung ganon, ano siya? Ang asawa ko, siya. Ginoong Few. Ginoong Few, nandito ka na rin sa wakas. Matagal ka nang hinihintay ni Lioli. Dito po tayo. Ano nang tulala ka dyan? Mamaya, lahat tayo, buhay natin ang kasiyahan. Ha? Nandito na siya, nandito na. Sorpresa! Ano nang meron? Hay, dali. Nagpakasal at nagparehistro kayo ng biglaan, hindi ba? Kaya nagkaisa kami. At naisip naming samahan ka sa iyong bachelor party. Kasado na ako. Bakit pa bachelor party? Ah, para bawi lang. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Halika na, halika. Cheers! Slow, Ruan. Manager,
Pwede bang magtanong kung ano ang problema? May isang customer na espesyal na humiling na ikaw ang magsilbi sa room. Hindi ba yan ang kwarto ni Ginoong Ethan Few? Hindi ako makapaniwala na nagpakasal ka agad. Alam mo ang kasabihan, ang nakaon na tubig ay matamis. Kung magkainip ka sa hinaharap, siguraduhing hanapin mo ako. Ang pamilya Liu ay may reputasyong kailangang panatilihin. Sa pagsasabi ng ganyan, wala ka bang hiya? Ako, Uy! Huwag mo nang pansinin, si Ethan dito, hindi kanya type. gusto kong makita. Anong klaseng babae ang nakapag-asawa kay Ethan Few? Oh, huwag mo nang banggitin ang asawa niya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ikaw na batang waitress, hindi ka man lang makapantay sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nandito na siya. Ginoong Few, tara na. Lumingon ka, lumingon ka. Nandito ang sorpresa. You. Hello. Paumanhin, ito po ba ang private room ni Ginoong Few? Ito ang birthday cake ni Ginoong. Ha, you. Hindi ka arawan ni Ginoong Fu ngayon. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kasal ni Ginoong Fu. Nagpakasal din siya ngayon? Anong tsamba? Mamaya, ikaw mismo ang maghahatid ng cake kay Ginoong Fu. Oh, Pumasok ka na agad. congratulations sa iyong kasal, Ginoong Few. Bati para sa kasal mo, Ginoong Few. Tingnan niyo itong maliit na waitress. Paano siya naglakas loob na manamit ng ganyan para mangakit kay Ginoong Few? Anong problema mo, nako? Ginoong Few. Paumanhin. Bakit siya nandito? Ginoong Few. Paumanhin. Ako. Hayaan mong punasan ko para sa'yo. Hindi na kailangan. Lumabas ka muna. Paumanhin, Ginoong Few. Talaga pong hindi ko sinasadya. Hayaan mong punasan ko ng malinis para sa'yo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginoong Few? Pinapaalis ka niya. Bantayan mo ang tono mo. Ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ginoong Few. Hayaan mong punasan ko para sa'yo. Ayos lang, kasalanan ng cake. Ang mga mata. Bakit parang pamilyar? Lumabas ka muna. Hindi ka kailangan dito. Pero, Umalis ka na. CJ. Ang Ginoong Few na ito ay talagang mabait. Flo Ruan. Manager. Narinig ko, nabahiran mo ng cake ang mukha ni Ginoong Fu. Paumanhin, hindi ko po sinasadya. Ha 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 ha. Bakit ka kinakabahan? Hindi naman nagsalita si Ginoong Fu. Pinrotektahan ka pa nga niya. Dahil siguro maganda ang serbisyo mo. Hindi naman siguro. Naghirap ka. Sinabi ni Lily sa akin na hindi ka nakainom kahit isang patak ng tubig bongga. Uminom ka ng tubig. Umuwi ka na ngayon. Salamat, manager. Ginoong Fu, dahan-dahan lang po. Ginoong Fu, dahan-dahan. Saan ito? Sabi ni Lioli, sobra ka nang nakainom, kaya magpapahinga ka na lang dito ngayong gabi. Ay, napala. Espesyal naming inayos ang isang sorpresa para sa'yo. Tiyak na magugustuhan mo. Anong ginagawa mo dito? Anong problema? Ha? Ang init. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ang liit na sinungaling. Ito pala ang mananatili kang tapat. Sa likod ng iyong asawa. Kaya ito ang iyong pananatiling tapat. Sa likod ng asawa mo. Hindi pa ako makatulog. Kailangan ko pa ibenta ang mga inumin. Ang hirap ng trabaho ng asawa ko. Hindi ko pwedeng pabigatan siya. Umalis ka. Ikaw,
Para sa asawa mo. Then, Ano ang gagawin mo sa kinikita mo? pambayad ng tuition. Pambayad ng gastusin sa buhay. At bibili ng maliit na regalo para sa asawa. Umalis ka. Kahit lasing, hindi nagsasabi ng totoo. Talaga siyang maliit na sinungaling. Halos nagising mo ang asawa ko. Nawala ang bonus mo ngayong buwan. Naiintindihan ko, darating na ako dyan. Ano nga bang nangyari kagabi? Napanaginipan ko siya. Nakakahiya talaga. Sana pala hindi ako masyadong Ito ang tamang address. Pero ang umupa ng ganito kalaking bahay, siguradong mahal yan. Hindi niya siguro binigay ang maling address, di ba? Anong ginagawa mo, naninitik ka? Bumalik na si Chloe. Haha. Mga bata, maganda ang relasyon. Pero kailangan mo pa ring piliin ang tamang lugar. Lola, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Lola, ano ang pinagsasabi mo? Anong ginagawa mo rito? Nako. Hindi ba ako pwedeng pumunta sa bahay ng apo ko? Nandito ako para makita si Chloe. Oh, Chloe, pasok ka. Sa paglipat sa lugar na ito na sira-sira, ang hirap mong hanapin. Ang ganda ng bahay nyo. Bahay ng kaibigan. Pinapatira nila ako dito pansamantala. Ah, Si Lucas, sabi ko sa kanya, hanapin ang pinakasimpleng lugar at ito ang nakuha niya para sa akin. Chloe, para sa iyo lahat ito. Kumain ka na. salamat, Lola. Ano? Saan kayo nagpunta kagabi? Hindi kayo umuwi buong gabi. Ha? Lola. Kasi nagtatrabaho ako bilang waitress sa club. Hindi ko dapat pinagpalaboy ang buong gabi. Pasensya na. Ano? Ethan. Paano mo hinayaan na magtrabaho bilang waitress ang mahal kong apo sa batas? Nako, Chloe. Pagod ka na ba? May nanakit ba sa iyo? Ha? Ang tapang niya. Sino ang magtatangkang manakit sa kanya? Kung hindi siya inapi, bakit hindi siya umuwi kagabi? At ikaw, hindi mo man lang siya inuwi. Hindi ko pwedeng sabihin kay Lola na nalasing ako. Baka mag-alala siya. Kagabi ay dahil. Lola. Nagsilbi ako sa mga customer buong magdamag. Hindi talaga ako inapi. Hindi talaga ako inapi. Sinabi mong kasama mo ang iba. Sinabi kong mga customer sila. Siyempre, hindi ko sila kilala. Kaya hindi mo pala kilala kung sino ang kasama mo kagabi. Tapos, ginawa mo pa rin yon? Mali na uminom ako ng labis. Pero hindi ba para sa pera iyon? Nagbabayad sila. Ah, ganun ba? Pasaway ka. Ano ang ginagawa mo? Nandyan na naman ang mainitin mong ulo. Chloe, huwag mo siyang pansinin. Gumawa ka ng divorce papers. Oh, Ginoong Few. Sa tingin ko, hindi ka pa sapat na nakainom ka. Ano, Ginoong Few, umiinom sa gitna ng araw ng ganito, masama ang loob. Umalis ka sa daan. Wow, napakataas siguro ng presyo nito. Para sa asawa mo,
Para sa'yo. Para sa akin. Yare, hindi ko gusto ang mga lalaki, alam mo yan. Hindi mahalaga kung gaano ito kamahal. Bumili ka ng isa pang maliit na regalo para sa asawa ko. Wala kang modo. Basta na lang kukunin ang gamit ng iba. Masungit ka ba? Slow. Kakalang ko lang nalaman na dinroga ka ng manager kahapon at ipinadala ka sa kwarto ni Ginoong Ayos ka lang ba? Hindi ako makapaniwala na nangyari ang ganoon kagabi. Slow. Slow. Ayos lang kanina. Bakit umuulan? Ha? Sa tingin ko, si Ginang Fu yan. Hinto ang sasakyan. Gusto ko lang sanang magtrabaho at kumita ng pera. Hindi ako makapaniwala sa unang araw ko. Nasira ang aking inosensya. Pasensya na, Ethan. Habang nakikita siyang umiiyak, talagang nasasaktan ang puso ko. Ano nang mali sa akin? Ayos lang. Bakit ka umiiyak? Ethan. Nabag ang pangako ko. Pasensya na talaga. Halika na. Uwi muna tayo. Huwag kang magkasakit. Maghintay tayo hanggang kumalma siya. Bago natin pag-usapan muli ang diborsyo. Ha? Anong problema? Ayos ka lang ba? Ako. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Sa tingin ko nasira ko. Madali at patuyuin mo ang sarili mo. Huwag kang magkasakit. Matanda ka na. Patuyuin mo ang sarili mo. Magdiborsyo na tayo. Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Hindi ko ba sinabi sa... Sinira ko ang pangako ko. Noong nakaraang gabi, habang nagtatrabaho sa club, natulog ako sa lalaki. Hindi mo ba sinabi kaninang umaga? Basta may bayad, okay lang. Nandoon lang ako para magtrabaho bilang waitress. Noong una, nagbebenta lang ako ng inumin. Paano ko malalaman na idroga ko ng manager? At ipadala ako kay Ginoong Fu. Sabi ni Leo, ma'am, na sobra ka nang nakainom at magpahinga ka na lang dito ngayong gabi. Ay, at espesyal naming inayos ang isang sorpresa para sa'yo. Siguradong masisiyahan ka. Akala ko mabuti siyang tao. Kung makikita ko ulit siya, gagawin ko. Sasapakin ko siya ng cake ulit. Pagsusuntukin ko siya hanggang magkapulpa. Hindi na kailangan yan. Paumanhin. Sinabi ko, mananatili akong tapat at alam ko ang aking lugar. Sinira ko ang pangako ko. Noong nakaraang gabi, walang nangyari. Huwag kang mag-alala, kahit magdiborsyo, babayaran kita sa lalong madaling panahon. Pero kailangan mo akong bigyan ng oras. Teka, anong sabi mo? Tanga. Anong ibig mong sabihin? Hoy, hoy, hoy. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na lang. Noong nakaraang gabi, ako ang kasama mo. Naiwan ako sa iyo hanggang madaling araw. Walang nangyari. Hindi ito panaginip. Siya nga talaga yun. Kasama ko siya buong oras. Anong tinitingnan mo? Umupo ka. Ha? Regalo ba ito? Parusa yan. Hindi ba ito bracelet? Bakit sa paa nilagay? Hindi yan bracelet. Anklet yan. Tignan natin kung makakatakbo ka ulit. Ano? Sarado na, biglaan. Uy, alam mo ba, yung club na pinagtatrabahuhan ko, pinilit na isara. Nabalitaan ko, si Ginoong Fu ang nag-utos. Elenan. Pero, yung manager namin ay, nagsusumikap na suyuin si Ginoo. Paano niya kaya nagawang saktan ang loob niya?
Dahil kaya sa akin. Dahil sa'yo, Hindi ba't si Ginoong Fu ang nagpadroga sa akin noon? Pero aksidente mo, nasira, kaya galit na galit siguro siya. Sinabi ko na sa'yo, si Ginoo ay talagang hindi mabuting tao. mali ba ang pagkakaintindi mo? Kay Ginoong Fu, hindi siya ganoon. Ganoon na ganoon siya. Sige na, wag na natin siyang pag-usapan. Pag nabanggit lang siya, naiinis na ako. Hoy, pero saan mo nakuha ang kotseng ito? Paano mo nakayanan ang ganoon kamahal na kotse? Ha, hiniram ko sa amo ko. Gusto ko lang na ma-experience mo. Ang bait mo talaga, mahal. Aalis ka na. Mahuhuli ka na sa klase. Then, hindi ba si Chloe iyon? Taga-probinsya lang siya. Paano siya makakalabas sa isang may batch? Nakikilala ko ang plakang iyan. Ang sasakyang iyan ay pagmamay-ari ng Serenity Group. Aha, siguradong may nakasama siyang taga-Serenity Group. Isang mayamang lalaki. Walang hiya. Talaga, sino ang nakakaalam kung anong madilim na negosyo ang ginagawa niya? Ano ang ginagawa mo? Ano? Walang hiya ka. Paano mo nagagawang kumain pa rin? Sino ang tinatawag mong walang hiya? Tinatawag kitang walang hiya. Walang hiya. Lagi kang nakakalimot. Parang bata. Mga tao, tingnan ninyo, ang mga tao na tulad niya, nakikipag-ugnayan sa kung kani-kaninong lalaki, at sinisira ang reputasyon ng Green River. Hindi ko ginawa. Nakita namin ang sarili naming mga mata kaninang umaga. Lumabas ka sa isang mamahaling kotse, at nakikipag-flirt ka sa isang matandang lalaki. Eksakto, isa kang mahirap na estudyante mula sa probinsya. Wala kang pamilya o kaibigan dito. Paano ka masasakyan ng mamahaling kotse sa umaga pala? Pinahiram lang. Nakakahiya pumasok sa eskwelahan kasama ang mga tulad. Oo, matagal nang dapat pinalayas ng paaralan ang mga estudyante na tulad niya. Kahit nakakuha ka ng sulat ng pagtanggap, ikaw pa rin ay isang bata na walang gusto. Ang isang bata na tulad mo ay hindi karapat-dapat na mag-aral sa kolehiyo. Hoy, saan ka pupunta? Susubukan mong umalis? Ayaw. Walang hiya. Hindi ba gusto mong kumain? Kainin mo ito, ikaw. Kainin. Kainin mo lahat. Kainin. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, umalis ka sa Green River. Kainin. Oo, umalis ka sa Green River. Kainin. Umalis ka sa Green River. Paano mo binubuli ang aking asawa? Bukod sa tatay ko, siya lang ang nagtanggol sa akin kahit ano pa man. Paano mo nagawang apihin ang asawa? Asawa, gaano na ba siya katanda para magpakasal? Sigurado akong kabit mo lang siya, di ba? Ulitin mo yan. Kahit ginawa ko, wala lang siyang kahihiyan. Ngayong umaga, nakita ko siyang bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan. Stella, paano mo nagawang saktan ako? Ang tatay ko ay leader sa Serenity Group. Pati ang principal, kailangan akong respetuhin. Paano mo nagawang saktan ako, ikaw? Serenity Group, ano itong inay na ito? Sino ang nangahas na magdulot ng gulo dito sa Green River? Principal, siya po. Ako po. Ginoong Fu kayo. Pinapunta ako ni Ginoong Fu para suriin ang sitwasyon dito sa Green River. Pinapunta kayo ni Ginoong Fu, mayroon ba kayong mga tagubilin? Nang mamuhunan si Ginoong Fu sa inyong paaralan, ito ay upang bumuo ng mga mahuhusay na tao para sa lipunan. Anong klaseng mga estudyante ang itinuturo ninyo ngayon? Pambubuli at panlalait, pagkakalat ng paninirang puri at chismis. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking mahinang pamamahala. Kayong dalawa, patalsik na kayo. Principal, ang tatay ko ay leader sa Serenity Group. Manahimik ka kahit nandito pa ang tatay mo. Patalsik ka pa rin ngayon kung may susunod pa. Kalimutan mo nang maging principal. Naiintindihan ko. Anong problema? Hindi pa rin masaya? Turuan ko ulit sila ng leksyon para sa'yo. Hindi ako masaya kasi niloloko mo ako. Ako, niloko ka. Diba? Sabihin mo lang ang isang salita at agad silang patalsikin ang principal. Ethan, hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin ang totoo? Patawad. Ako. Sa totoo lang, nagtatrabaho ka sa Serenity Group. Malinaw na kilala mo si Ginoong Fu. Sinabi mo sa akin na hindi mo siya kilala. Siya ang boss mo, di ba?
kasalanan ko. Pero dati, hindi ba nagkaroon ka ng hindi pagkakaintindihan tungkol kay Ginoong Fu? Kaya hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Dapat sinabi mo na agad, ikaw ang asawa ko. Paano naman hindi kita paniniwalaan? Pero pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, natatakot ako na nawala na ang pagkakataon ko sa off-campus internship ng paaralan. Huwag kang malungkot. Sino ang nakakaalam, mas magandang pagkakataon para sa internship ay maaaring mahulog mula sa langit, di ba? Hello? Ano? Serenity Group. CJ. Alan, Naging tama ka nga. Tumawag ang Serenity Group at sinabi nila na gusto nilang mag-intern ako doon. hindi ba yan ay magandang bagay? Ikaw, hindi ka masaya. Siyempre hindi. Serenity Group yan, sa huli. Pero, hindi ako kailanman nagsumite ng aplikasyon para sa internship sa Serenity Group. Nakita ko ang iyong aplikasyon para sa internship. Kaya nabanggit ko iyon kay Ginoong Fu. Direkta kang kinuha ni Ginoong Fu. Sinabi niyang ito ay para bumawi sa nangyari noong nakaraan. Talaga? Masyadong mabait si Ginoo. Salamat din sa iyo, mahal. Para sa akin, mula nang makasama kita, ang buong buhay ko ay naging mas maswerte. Ano ang ginagawa mo? Isuot mo ang seatbelt. Tara na. Lola, bibili ka ba ng kung ano? Para sa iyo ang binibili ko. Hindi ka ba magtatrabaho sa Serenity Group? Ha? Bibilihan ka ni Lola ng mga damit. Magsuot ka ng maganda pag pupunta sa trabaho. Ay, hindi na po kailangan, Lola. Isa lang naman akong intern. Hindi kailangan ng kahit ano pang magarbo. Paano mo nasasabi iyan? Ang pagpunta sa trabaho ay parang pagpasok sa lipunan. Ang pagiging maayos ang pananamit ay nakakatipid ng maraming problema. Bukod pa dyan, gusto ni Lola na makita ka, na nakabihis ng maganda at mukhang kaakit-akit. Sige na nga. Salamat, Lola. Bilisan mo, tingnan mo kung alin ang gusto mo, kahit alin pa ang magustuhan mo, bibilhin natin. Esan. Paano naman itong isa? Ito. Lola, bakit hindi tayo tumingin sa iba? Ang mahal nito. Oh, ano lang yan? Oh, ito kaya. Hindi. Masyado nang luma. Oh, ito kaya. Hindi rin ito. Masyadong maikli. Ito, maganda, bagay sa'yo yan. Hindi. Masyadong madilim ang kulay. Lola, hindi ko gusto kahit isa sa tatlo. Hindi mo gusto kahit isa. Opo. Sige, huwag mo nang kunin ang tatlo. Lola, Ay empake mo na lahat ng iba pa. Dadalhin na natin sa bahay, at mamimili na lang mamaya. Lola, wag. Alam mo ba magkano lahat ito? Ito, sino ba iyang nagpapanggap na mayaman dito? Ikaw pala, probinsyana. Ginang Liu, nandito ka pala. Binibini, anong klase yung sinasabi mo? May mali ba akong nasabi? Isa lang siyang probinsyana galing sa bat, kaya pala may naamoy ako. Anong klaseng trabaho yan? Mall to ng Serenity Group. Pinapapasok niyo ba ang kahit anong basura? Sino ang tinatawag mong basura? Ano ang karapatan mong magsalita ng ganyan? Ama ni Ines Liu ay manager ng Serenity Mall. Siyempre, may karapatan siyang magsalita. HMPH. Ang anak ng isang manager lang, ang yabang. Pinalaki mo ang anak na ganito. Sa tingin ko dapat palitan na ang ama mo bilang manager. Akala mo kaya mong basta palitan ang mga tao. Talaga namang napakakapal ng mukha mo, matandang bruha. Nagsasalita ako ng malaki. Ha? Alam mo ba kung sino ang apo ko? Nagtratrabaho ang apo ko sa Serenity Group. At Siya ay empleyado sa headquarters ng Serenity Group. isang empleyado ng Serenity Group. Oh, alam ko. Siya ang nagpapanatili sa iyo, di ba? Hayaan mong sabihin ko muli sa iyo. Siya ang aking asawa. Wala akong pakialam kung sino siya. Noong nakaraan, sumabay siya sa iba sa eskwelahan. Kaya kami napalayas. Hindi ko pa tapos na isa lang siyang sinungaling. Nalaman na ito ng tatay ko. Si Ginoong Fu ay hindi nagpadala ng sinuman sa eskwelahan kamakailan. Nai-report na ng tatay ko ang kanyang panloloko. Malaki ang magiging problema niya sa lalong madaling panahon. Tinatawag mong sinungaling ang apo ko. Napakalokohang-lokohang sabihin. Alam mo ba kung sino ang apo ko? Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ng apo mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ito eskwelahan. Walang makakaprotekta sa iyo dito. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng paumanhin sa akin ngayon, hindi ko ito palalampasin. Teka, si Ethan ba? Ang pumunta sa eskwelahan para tulungan ako ng kusa noong nakaraan. Hindi nga alam ni Ginoong Fu kung lumaki ang bagay na ito. Maapektuhan ba ang trabaho ni Ethan? CJ, maaari akong humingi ng paumanhin sa iyo. Ngunit pakiusap, wag mo itong palakihin ng husto. Chloe, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Hindi ito malaking bagay. Tingnan natin kung anong gulo ang kaya niyang gawin. Matandang bruha, ikaw na siguro ang lola ng kontrabidong iyon. Sa lahat ng kalokohang iyan, hindi ka ba natatakot na madulas ka? Hoy, maaari mo akong insultuhin. Ngunit hindi mo maaaring insultuhin ang aking lola. Humingi ka ng paumanhin ngayon. Hindi ako nagkamali sa iyo. Napili ko ang tamang manugang na babae. Humingi ng paumanhin, ikaw basahan.
Iniisip mo bang karapat-dapat ka sa aking paumanhin? Huwag mong ipagbabanta na insultuhan ang aking manugang na babae. Hindi ko lang siya insultuhin. Sasaktan ko rin siya. Ano ang ginagawa mo? Pakibitawan ang aking manugang na babae. Umalis ka, matandang bruha. Lola, ayos ka lang ba? Matandang bruha, nararapat lang sa iyo. Humingi ka ng paumanhin kay Lola. Umalis ka. Pwede mo akong insultuhin, pero hindi mo pwedeng insultuhin ang Lola. Humihingi ka ng tawad kay Lola. Naglakas loob kang sampalin ako. Babatukan ko siya. Nako. Ethan, may malaking nangyari. Anong nangyari? Nako, malubhang nasaktan ang asawa mo. Ano? Hello? Chloe, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Lola. Napakasarap sa pakiramdam na inaalagaan. May 3 minuto ka para malaman kung nasaan na ang asawa ko at lola mo. Opo, ginoong po. Nasaan si Chloe? Ethan, nandito ka na rin sa wakas. Labis na nagdusa si Chloe sa loob. Ibinibigay niya ang kanyang pahayag. Ha? Lola, Chloe? Saan ka nasakta? Ha? Ayos lang, huwag kang matakot. Nandito na ang asawa mo. Sabihin mo sa akin, sino ang humawak sa'yo? Sisiguraduhin kong babayaran nila ang kanilang ginawa. ako ang papagbabayaran mo. Ikaw, Lola, ito ba ang tinatawag mong labis na paghihirap? Ano? Hindi ba ang pinsalang emosyonal ay maituturing pa ring pinsala? Si Chloe ay nagulat at kinailangan pang pumunta sa istasyon ng pulis sa murang edad na iyon. Pero maaari mo sana itong sinabi sa akin. Halos ikamatay ko na sa takot. Nako. Natatakot ka sa napakaliit na bat. Lalaki ka ba talaga? Napakaliit na bagay. Ako, Ethan, pakiusap huwag niyo na po isisi kay Lola, ha? Kasalanan ko po lahat. paano ito masisisi? Nasaktan ka? Masakit ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Hoy, may maliit lang siyang gasgas. Kung mayroong kailangan pumunta sa ospital, kami dapat iyon, di ba? Tama. At ikaw, sinungaling. Noong nakaraan, naglakas loob kang magpanggap na assistant ni Ginoong. Na assistant, huwag kang aalis. Ngayon, ilalantad ng tatay ko ang tunay mong Ethan, siguro dapat na lang akong humingi ng tawad sa kanya. Hindi na kailangan. Gusto kong makita kung sino ang tatay mo. Sino ang nakahas ng mga api sa aking anak. Kaya pala binubuli niyo ang anak ko, ha? Anak mo ang nagsimula. Kayo, bilang mall manager, talaga bang ganyan kayo kabis? Hinahayaan niyong gawin ng anak niyo ang gusto niya. Anong tingin niyo sa sarili niyo para sabihan ako ng gagawin ko? Narinig ko, isa rin kayong taga Serenity Group, di ba? Matagal na ako sa Serenity Group at hindi ko pa kayo naririnig dahil masyadong mababa ang posisyon niyo. Hindi ka updated. Maniwala man kayo o hindi, kaya kong ipawala kayo sa bayan ng ilog. Ano man ang mayroon kayo, harapin niyo ako. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Asawa mo? Hahaha. Ah, kaya pala napakakapal ng mukha. Gold digger, malandi ka ha? Hahaha. Dad, Ang kapal ng mukha mo. Hello? Ano? Ako. Ako ay tinanggal. tinanggal. Tara na. Ha? Siya pala. Ano, Dad? Anong nangyayari? Sir, may kailangan akong puntahan. Aalis na po ako. Puro ka lang gulo. Alam mo ba kung sino ang inaway mo? Naglakas loob ka pang makipag-away sa maling tao. Siya ang CEO ng Serenity Group. Ethan Few. Ano? Kahit ako, hindi karapat-dapat na makilala siya. At naglakas loob ka pa. Ngayon, tingnan mo ang ginawa mo. Wala na kaming makakain ang buong pamilya. Tapos na. Tapos na ang lahat. Mahal, noong sinuntok mo ang lalaking iyon, ang cool mo talaga tingnan. Pero ang kakaiba, paano kaya si Manager Liu nga? Tinanggal na lang basta. Ako. Narinig ko sa igi noon pa man, na si Emma Liu malapit nang matanggal dahil sa pandaraya. Baka't samba lang ngayon. Malaking sambangan naman. Oh, kailan ka tumawag doon? Hindi ba't sinabi ko na, tinanggal siya dahil sa pandaraya? Ayan ang apo ko. Ano to? Hindi ba't sabi mo ayaw mo sa 3 yan? Binili ko na lahat ng natira. Pinadala ko na lahat. Lola, sobrang mahal na nitong isang damit. Wala lang, wala lang. Engan, Ang daming binili ni Lola. Malaki na ba ang utang natin? hindi naman masyadong mahilig mamili si Lola. Kaya wala siyang ideya sa presyo.
Kung hindi ko binili para sa kanya, natakot akong hindi siya magiging masaya, kaya ako na ang gumawa ng paraan para palitan lahat ng peking produkto. Hindi mo ako pagagalitan, di ba? Siyempre, pagagalitan kita. Pagagalitan kita dahil hindi mo agad sinabi. Talaga akong natakot. Akala ko simula ngayon, mabubuhay na tayo sa utak. Oy, Chloe, anong ginagawa ninyo? Hali kayo rito at subukan ninyo. Tingnan natin kung ano ang isusuot mo bukas. Hindi niyo dapat. Ipapaalam kay Lola ang tungkol dito. Okay. papunta na, Lola. Halika, tingnan mo, alin ang gusto mo. Bakit ang init? Hindi mo binuksan ang AC. Bakit ko bubuksan ang ihi sa ganitong panahon? Hindi ka ba may sakit? Uminom ka ng sopas na luya. Matulog ka ng maaga, okay. Bakit ka pinagpapawisan ng ganyan? Madam, SHH. Huwag mong sirain ang pagkakataon kung magkaapos sa tuhod. Hindi ito madaling hanapin. Isa itong espesyal na gamot para sa mahaba at masayang pagsasama. ito. Pero bata pa naman si Madam. Oh, bata pa si Chloe. Pero hindi na si Ethan. Sa mga susunod pang taon, hindi na magiging maganda ang kalidad ni Ethan. Hindi ka ba may sakit? Ha? Ikaw, bakit ka pinagpapawisan ng ganyan? Wala ka namang lagnat, di ba? Hindi. Hindi ko kaya to. Nababaliw na yata ako. Bakit gusto ko lagi siyang halika? Anong problema mo? Huwag kang lumapit. Ikaw, okay ka lang ba? Mabuti ako kung hindi ka lalapit. Ano bang problema sa mundong ito? Bakit araw-araw ay isang pagsubok? Ang lamig ng sahig. Sigurado ka bang gusto mong humiga sa sahig? Engan. Ang sahig. Ligtas. Ha? Ligtas ka kung ako ang matutulog sa sahig. Mula nang mamatay ang tatay ko. Ikaw ang unang tao na naging ganito kabait sa akin. Naku po. Wala akong nakita. Ang hilig maglambingan ng mga kabataan. Pero, kailangan may limitasyon kayong dalawa. Naglalaro na kayo sa sahig ngayon. Lola. Hindi. Sige na, naiintindihan ko na. Bilisan nyo na, bumangon na kayo para sa almusal. Esan. Chloe. Yung mga damit na binili ko para sa iyo, bakit hindi mo suot? Sa malaking kumpanya tulad ng Serenity Group, kung makita ng mga tao na peke ang suot ko, magkakaroon ba ito ng negatibong epekto? Hindi mo gusto, di ba? Ha? Ayos lang kung hindi mo gusto. Bibigyan ka pa ni Lola. Ay, hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Isusuot ko yan bukas. Ha. Mabuti. Bahala na kung anong iniisip ng iba. Ang kaligayahan ni Lola ang pinakamahalaga. Hello. Yung suot mo, bagong spring collection yan ng Aura, di ba? Yung palda na yan, mahigit 14,000 piso, di ba? Hello. Ang yaman naman ng pamilya mo. Nakakabili ng ganyang kamahal na palda. Esan, binigyan lang ako. Pareho sila ng suot. Hindi nakakatakot kung pareho kayo ng suot. Nakakahiya lang kung ikaw ang pangit. Tumahimik ka. Binili mo itong damit. Bagong collection to ng Aura. Hindi ko kayang bilhin. Peking produkto lang ang kaya ko. Mahirap na estudyante lang siya. Paano niya kaya nabili? Ang Aura ay potensyal na partner ng Serenity Group. Sa murang anyo niya, paano niya nagawang bilhin? Baka peke lang yan. Ginangkin, dito po. Lubos na naniniwala si Ginoong Fu sa inyong brand. Umaasa kaming makapagtatag ng pangmatagalang partnership sa Aura. Ang isang empleyado mula sa inyong kumpanya ay lantaran ng nagsusuot ng peke ng aming brand. Ito na ba ang pakikitungo ng Serenity Group sa partnership? Ginangkin, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Ito ang sarili kong mga damit. Hindi ko ba sila kilala? May mga tao talagang mapagmataas, kahit walang pera. Bumibili ng peke at nakakahiya sa ating Serenity Group.
Paumanhin. Ako, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanya. Ang ganitong pag-ugali, ang tatak natin, ay hindi kailanman mapapatawad. Tungkol kay Stella ang sinasabi niya. Hindi ba? Ginangkin, nagkakamali ka ba? Kino-question mo ba ako? Tanungin mo siya kung peke ang suot niya. Ang dalagang ito ay suot ang tunay na gawa. Kaya pala totoo ang kay Chlo. Peking gawa ang kay Stella. Mukhang lahat ng kanyang pang-araw-araw na designer clothes ay mga peke. Saan nakuha ni Ethan ang ganito kagandang peke? Napakaganda nito. Kaya pati ang may-ari ng brand ay nalinlang. Ginangkin, humihingi ako ng paumanhin. Pakalmahin niyo po ang inyong sarili. Tama po, Ginangkin. Naloko din ako. Naloko. Akala mo ba tanga ako? Ginangkin ang inyong kape. Oh, pasensya na. Ginangkin, hayaan yung punasan ko. Ano na ang gagawin natin? Ito ay limited edition na Ivan. Sinadya ko itong isuot bilang respect sa inyong ginoong few. Ngayon, ganito na. Ano na ang gagawin natin? Magaling. Kahit hindi na magkasundo ang Serenity Group at Aura ngayon, lahat ng CCI mapupunta kay Chlo. Huwag kang mag-alala. May solusyon ako. Ikaw. Ang limitadong edisyong damit na Ivan ay idinisenyo para sa mga aksidente. Tingnan mo, sa tingin ko ang estilong ito ay mas babagay sa iyong ugali. Hindi ko inaasahan na maisusuot ito ng ganito. Talagang mas maganda tingnan ito ng ganito. Hindi ko nga alam, paano mo nalaman? Dahil ang mga may kakayahang bumili ng ganitong mga limitadong edisyon ay tulad mo rin, mayaman at may impluensya. At saka, karaniwan, hindi sila nakakaranas ng ganitong aksidente. Kaya, kadalasan walang nagbibigay pansin. Buti na lang ang peking damit na binili sa akin ni Ethan ay eksaktong kopya. Gaya nga ng inaasahan sa Serenity Group. Kahit isang batang intern ay maraming alam. Sa isang kumpanya na tulad nito, maaari tayong makipagtulungan ng may kapayapaan sa isip. Kunin mo na ang kontrata. Pipirma tayo kapag dumating na si Ginoong CJ, ihanda ko na. Mamaya, habang pumipirma, sasama ka sa akin. Sisiguraduhin kong pupurihin kita ng husto sa harap ni Ginoong Salamat, Ginangkin. Kailan po darating si Ginoong Nasa kumpanya na si Ginoong Few. Malapit na siya. Kapag dumating na ang Ginoong siguradong sasabihin ko sa kanyang bigyan ka ng bonus. Salamat, Ginangkin. Para naman sa kumpanya, sa huli. Ngayon, sa wakas makikilala ko na si Ginoong Chairman, nakabalik na po kayo mula sa ibang bansa. Nasaan siya? Nagkamali ako. Ang meeting room sa ikatlong palapag. Chairman Few, tunay na isang karangalan na makilala kayo ngayon. Masyado po kayong mabait, Ginangkin. Siya ang chairman ng aming Serenity Group, ang ama ni Ginoong Few. Chairman Few, hello po. Ako po ay isang intern sa Serenity Group. Ang pangalan ko po ay Chlo Ruan. Hello. Matagal ko na pong gustong makilala kayo. Kilala niyo po ako. Ito ang aking manugang na babae. Tama si nanay. Talagang ang may mapalad na mukha. Chairman Few, ang intern po ng inyong kumpanya ay tunay na kahanga-hanga. Hindi lang siya mabilis makaangkop, kundi mayroon din siyang malalim na pag-unawa sa iba't ibang mga mamahaling produkto. Siyempre, pinili siya ng anak ko sa huli. Tama ang chairman. Personal na pinili ni Ginoong Few si Chlo para maging isang espesyal na intern. Tungkol doon pala ang sinasabi niya. Kahit papaano sa pagkakataong ito, hindi ko napahiya si Ethan. Naniniwala ako na bawat senior sa Serenity ay magagawa rin ang katulad nito. Salamat po sa inyong pagpapahalaga, Ginangkin. Ang aking manugang na babae ay mahusay sa paghihiwalay ng personal at profesional na usapin. Chlo, kailangan nating mag-usap ng maayos. Kami. Pasaway ka. Ano ka ba, tatay? May nangyari. Pakipirmahan na lang po ang kontrata para sa akin. Hoy! Ang pasaway na yon, hindi mapagkakatiwalaan. Paumanhin po, Ginangkin. May kagyat na lakad ang aking anak. Ako na ang pipirma sa kontrata. Chlo, lumabas ka muna. Susundan kita maya-maya. Hahanapin ako. Si Jay. Susunod, kailangan nating abalahin ang Serenity. Umaasa akong magkakaroon tayo ng magandang kooperasyon sa pagkakataong ito. Ngayong gabi, naghanda rin ang aming kumpanya ng salo-salo. Umaasa akong mabibigyan kami ng inyong presensya.
Chairman Fu at Ginoong Fu. Ginangkin, napakabait nyo. Ngayong gabi, ipapainom ko ang aking anak sa inyo ng ilang beses. Chairman Fu, napakabait ninyo. Mag-ingat po kayo. Sa wakas, makakapag-usap na ako ng maayos sa aking manugang na babae. Tatay, hindi mo pa pwedeng sabihin kay Chlo ang totoo. Pasaway ka. Halos ikamatay ko sa takot. Bakit? Bumalik ako rito para makita ang aking manugang na babae. Kasi, hindi ko pa naibubunyag ang aking pagkatao sa kanya. Ano? Hindi pa rin alam ni Chlo ang pagkatao mo. Hindi ba ito pandaraya sa kasal? Anong ibig mong sabihin na pandaraya sa kasal? Bakit masyadong madrama? Hindi ko palang nahahanap ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. Si Chlo ang asawa ni Ethan. Ang pamilya natin ay hindi dapat ikahiya. Bakit ka masyadong lihim sa mga Pero, mahaba ang kwento. Ang punto ay, hindi mo siya pwedeng makilala ngayon. Hayaan na. Nasaan si nanay? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Bukas pa ang kanyang dati. Sinabi niyang hindi pa siya tapos mamili. Lanan. Sabihin mo sa akin, bakit bigla hindi ka nakapirma ng kontrata? At inutusan mo pa ang iyong ama. Pumunta ka sa dinner party ng pamilya Ki nang mag-isa. CJ. Tama nga pala. Enan. Kahit na hindi ko pa ma-acknowledge ang aking manuga, kailangan ko pa ring magpakita ng pagpapahalaga. Maglipat ka ng 20,000 piso sa kanyang account. Sabihin mo lang na pabuya ito sa pagkuha kay Ginang Ki. 20,000. Intern lang siya, magiging kahina-hinala yan. Gamitin mo ang aking private account. Gusto ko. Huli na, ano ang ginagawa mo? Naghahanda ng mga dokumento. Bago bukas ng umaga, kailangan kong ayusin ang lahat ng mga plano ng proyekto ng kumpanya mula sa nakaraang 10 taon. Nang mag-isa. Sino ang nagtalaga nito sa'yo? Gusto mo bang pumunta ako? Hindi, ayos lang. Narito na ako sa pamamagitan ng koneksyon, kaya hindi ako pwedeng magdulot ng anumang problema. Dahil dito. Kung gayon, mananatili ako sa'yo. CJ. Lanan. Ikaw, hindi ka pa kumakain, hindi ba? Napakakalimutin. Sumama ka sa akin. Gutom ka pa ba? Masarap ito. Hello, Chlo. Nako, hindi pa pala naglalactate si Yuan ba? Pero nakabili na ako ng formula para dito. Para dito, kung pag-uusapan, ang gatas ng tuta ay napakamahal. Huwag kang mag-alala, sa pera, intern na ako. Kaya kong alagaan ng maayos ang mga bata. Mga bata. May mga anak siya. Ano iyon? Wala lang. Chlo, Esan, ngayong kasal na tayo, pwede mo nang sabihin sa akin ang mga bagay sa nakaraan mo. ang nakaraan ko. Walang maganda sa nakaraan ko. Lalo na pagkatapos pumanaw ng tatay. Ang nanay ko at si Bawe, pilitin akong magpakasal para sa bigay kaya. Sa wakas nakatakas din ako. Ganoon pala. Pinilit siya ng pamilya niya. Seryoso pala yan. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Walang dapat ipagmalaki dyan. Sino bang gustong pag-usapan yan? Saka, kasal sa kontrata lang naman to, kaya wala akong sinabi. May problema ka ba? Siyempre hindi. Mga bagay na lang yun sa nakaraan. Habang nandito ako, hindi ka na magdurusa. Ako, narinig ko lang sa telepono, tungkol sa sanggol. Narinig mo lahat yun? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti ang 3 baby ko. Siguradong hindi kita bibigyan ng problema. 3 baby. Ha? Nagkaanak siya ng 3 agad-agad. Triplets. Kaya pala sinabi niyang kailangan niyang magtrabaho ng mabuti para kumita. Dahil kasal na tayo, dapat nating paghesya lahat. Bakit hindi mo dalhin ang mga baby sa bahay natin? Talaga? Elenan. Lahat ng kinakain at ginagamit nila, bibilhan ko sila ng pinakamaganda. Oh, ang galing. Dahil hindi siya nabigyan ng sapat na nutrisyon noon, kaya hindi man lang nabuhay ang unang baby. Sinasabi mo ba? Noon, nagkaroon ka ng miscarriage. Kasalanan ko lahat. Nag-miscarriage pa siya. Chlo, hindi mo kasalanan yun. Simula ngayon, nangangako akong hindi na mauulit yan. Esan. 1, 2, 3, 4, 5. 20,000 piso. Napaka-generous ng chairman. Hindi ako makapaniwalang nagbigay siya ng ganito kalaking bonus.
Hello, Hello, Ginang Ruan. Nakalasing si Ethan. Maaari ka bang pumunta dito? ano, nakalasing? Ako. Hindi ako lasing. Okay. Ginoong Fu, mag-ingat ka. Napaalam ko na sa ginap. Chloe. Chloe. Nandito ka. Ikaw. Paano ka lumaki ng ganyan? Ginoong Fu, mali ang iyong kinakausap. Hindi ako ang ginap. Chloe. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagmamalasakit na nagkaroon ka ng miscarriage. At ako rin, hindi nagmamalasakit kung ilang anak ang nagkaroon ka. Chloe. Ako. Mabuti sa'yo sa buong buhay ko. Ang batang ginang ay nagkaroon ng miscarriage at mga anak. Wow, tunay na umiibig si Ginoong Fu. Kaya ganitong klase ng basura si Chloe. Kung gayon gagawin ko, alam ng lahat. Pagkatapos dadalhin ko ang iyong inang walang pera. At makikita natin kung paano ka mananatili sa Serenity Group. Chloe. Ginoong Fu. Ginoong Fu. Kalma ka lang. Kayo talaga. Hindi po, Madam Ruan. Nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Si Ginoong Fu, hindi siya ang kanyang sarili. Lagi siyang nagsasalita ng walang kwenta kapag lasing. Inosente ako. Ay, naku, nagbibiro lang ako. Tingnan mo nga kung gaano ka kinakabahan. Gumising ka, nandito ang asawa mo. Mahal, anong ginagawa mo rito? Hoy, bakit ka pumangit? Chloe, ang mga anak mo. Sige, naiintindihan ko na. Paulit-ulit mo nang sinabi yan, dadadlin ko na sila. Sa isang araw o dalawa. Madam Ruan, Esan, talagang mabuti sa'yo ang asawa mo. Kaunti lang ang mga lalaki na kayang gawin to. Madam Ruan, kailangan mo siyang pahalagahan. Aalis na ako ngayon, hindi ko na kayo iistorbohin. CJ. Ganito kalaki. Ano bang masama sa pag-aalaga ng aso? Tara na. Tara na, umalis na tayo. Nako naman, ang bigat mo talaga. Mas mabigat ka pa sa alaga kong baboy ng tiyo ko. Ikaw. Hindi ka ba lasing? Nalasing ako, pero ang isang maliit na sinungaling, tinawag akong baboy. Nagsimula akong bumalik sa katinuan sa kalagitnaan. Sino ang tinatawag mong maliit na sinungaling? Chloe, Esan. gusto ko ng sarili nating anak. May mga anak ba siya? Paano siya magdurugo? Baka naman naging masyado akong matindi at nasaktan ko siya. Gising ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ah, nga pala. Hindi ba ang sabi mo gusto dalhin ang mga bata sa lalong madaling panahon? Tatawagan ko ang aking kaibigan ngayon. Tinutulungan ka pa ng iyong kaibigan na palakihin ang iyong mga anak. Eldenet, Ang ganda ng relasyon ninyo. napakaganda ng aming relasyon. Pero mga anak niya rin ang mga ito. Kaya mga sanggol niya rin siya. Siya kaya ang ama ng mga bata. Isang taong napakapasaway at hindi mapagkakatiwalaan at kaibigan mo pa rin siya. Ano ang ibig mong sabihin na pasaway at hindi mapagkakatiwalaan? Bakit mo sinasabi iyan tungkol sa kanya? Hindi ba siya nagpapalaki na ng mga bata? Kumusta ang mga sanggol? Pakita mo sa akin. Madaling malinlang ang mga estudyante sa kolehiyo. Gusto kong makita, anong klaseng lalaki ang pwede pa ring maging kaibigan mo pagkatapos maghiwalay. Slow, kakakain lang ng mga bata. Wow, ang cute nila. Bakit ba? Sino pa ba? Tingnan mo ang mga sanggol ko. Hindi ba sila cute? Ito na ba ang mga sanggol na tinutukoy mo? Ano pa? Kung ito ang mga sanggol. Kung gayon noong nakaraang gabi ang kanyang unang beses. Ginang, maaari ko bang itanong kung sino ka? Ethan Few, lumabas ka na ngayon. Kawawang bata ka. Alam kong mahahanap kita dito. Nakalabas ka buong gabi, Ngayon, sa ngalan ng aking manugang na babae, tuturuan kita ng leksyon. Nanay, aray. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Teka, nanay. Bakit mo ako sinasaktan pagkakita mo sa akin? Nangahas ka pang magtanong kung bakit. Nakalabas ka buong gabi, nakikipaglaro sa ibang babae. Nasaan ang aking manugang na babae? Nanay, mukha ba siyang mangawasak ng tahanan sa tingin mo? Talaga? Hindi mo siya pagbibigyan kahit bata pa? Tao ka ba? Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ethan, siya. Manahimik ka.
Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin siyang Ethan? Ang asawa niya lang ang pwede tawagin siyang ganoon. Adult ka na ba? Bata pa, ginagamit mo na ang iyong ganda para agawin ang asawa ng iba? Pinalaki ka ba ng iyong mga magulang para lang lumabas dito at makipagrelasyon sa mga matatandang lalaki? Ang nanay mo, parang pinupuri niya ako, di ba? Nanay, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Siya ang aking asawa. Anong mali sa pananatili ko sa lugar ng aking asawa bongga? Nangahas ka pang ipagtanggol siya. Paano mo haharapin ang iyong asawa? Ikaw ang manugang ko. Nanay, uminom ka ng tsaa. Ay, yung nanay na sinabi mo, ang tamis pakinggan. Halika, umupo ka. Tingnan ka nga ng mabuti ni nanay. Patawad na, nagkamali lang ang pagkakaintindi sa iyo sina. Sana hindi kita natakot. Humihingi ng tawad sa iyo si nanay. Kahit ano pa ang gusto mo, bibilhin ni nanay para sa iyo. Hindi. Wala naman akong kailangan. Naku, hindi ko lang inaasahan na si Ethan, sa edad niya, ay makakahanap ng isang napakabata at magandang babae. Nanay, talaga bang anak niyo po? Tumahimik ka. Kasalanan mo lahat ito. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Kasalanan ko. Pinapunta ako ni tatay sa pigi. Paano niyo ako masisisi? Ah, nga pala. Nasaan si tatay? Hindi ba siya sumama sa iyo? Dapat ko bang humanap ng oras para dalawin si tatay? Hindi mo ba nakilala ang kanyang ama sa kumpanya kahapon? Nakilala siya sa kumpanya? Tinawagan pa nga niya ako para purihin ka. Sinabi niyang ikaw ay... Nanay, mayroon akong sasabihin sa'yo. Ano? Si Chloe ay hindi pa rin alam ang iyong pagkatao. Hindi ba yan ay pandaraya sa kasal? Kaya pala kayo ni tatay ay mag-asawa. Kaya kailan mo sasabihin sa kanya? Hindi mo pwedeng ipagpaliban na lang ito. Ako, Ngayon na ang tamang oras. Ngayon na, kung tungkol sa mga kasinungalingan, mas mabuti kung mas maagang mabunyag. Kung lalaki ka, pumunta ka at sabihin mo kay Chloe ngayon din. Sige na, sige na. Chloe, mayroon akong sasabihin sa'yo. Ano iyon? Seryoso mo naman. Sa totoo lang, ako, Chloe. Lola, Nanay, Sophie, nandito ka rin pala. Chloe, tingnan mo ang binili ko para sa sanggol. sanggol. Tingnan mo. Ang ganda nito. Magiging napakaganda ng sanggol dito. Maganda, pero... Ito ay para sa... Oh, anak, bakit ka nagsasalita ng walang kwenta? Ang mga apo ko sa tuhod. Syempre tao sila. Oh, hindi Lola. Pakinggan mo muna ako. Chloe, nagdadalang tao ka ba? Ilang buwan na? Hindi ako buntis. Kami ni Ethan kagabi lang. Paano naman ganun kabilis? oh, Sophie. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi to anak ni Ethan. Anak ito ni Chloe noon pa. Noong mga panahong iyon, bata pa si Chloe. Inosente, at nalinlang. Ano bang bata at inosente? Ano bang nalinlang? Wala akong anak. Oh, Chloe. Hindi ka namin mamaliitin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala si Lola sa karakter mo. Hindi ka namin huhusgahan. Para dito. Lola, pakinggan mo muna ako. Tumahimik ka. Kung maglakas loob si Ethan na maliitin ka, hindi ko siya titigilan. Oh, Chloe, nahanap ko sa'yo ang pinakamahusay na OBGYN. Pwede kang gumaling sa miscarriage. Ano? Ako? Nag-miscarriage ako. Sino ang nagkakalat ng chismis tungkol sa akin? Lola, ang sanggol na binanggit ay yung ginagala naming aso na inampun ko. Ano? Kailangan kong malaman kung sino ang nagkakalat ng chismis na nagpapahiya sa akin. You, Chloe, sa tingin ko sapat na kung nilinaw ang di pagkakaunawaan. Hayaan na ang nakaraan. Dapat lagi tayong tumingin sa hinaharap. Hindi pwede. May ideya ka ba kung gaano kahalaga ang reputasyon sa isang babae? Sinabi ng taong iyon ang mga bagay na ganoon tungkol sa akin. Sobra na yan. Mahal, ang bait mo sa akin. Itinatago mo ito sa sarili mo sa lahat ng oras na ito. Mahirap sigurong tiisin mo yan. Kung iba yan, malamang pinatalsik na ako noon pa. Kung iba yan, hindi ka sana pinagkalatan ng chismis. Lola, ano po ang sinasabi niyo? Siyempre, dapat maging mabait ako sa'yo. Sa tingin ko ang taong nagpakalat ng chismis ay malamang na hindi rin alam. Baka nagkamali lang din sila. Huwag ka nang maghanap ng dahilan para sa kanila. Hindi lang masama ang taong iyon. Napakasama nila. Kapag nahuli ko sila, papatayin ko sila sa bugbog. Nagiging interesante na ito. Kumain ka. Kumuha ka pa. Bakit sila nakatingin sa akin? Ano ang tinitingnan ninyo? Paano mo pa tinatan? Tingnan mo para sa sarili mo. Ang Serenity Group ay may masamang kapaligiran.
Ang mga babaeng empleyado ay hindi maayos kumilos. Magkaroon ng anak sa labas ng kasal. Ito, Chlo, sisirain ko ang reputasyon. Tingnan natin kung magiging ginang few ka pa. Chlo, wala ka bang kahihiyan? Ngayon, lahat ito ay dahil sa... Sinasabi ng lahat na may masamang reputasyon ang Serenity Group. Walang katotohanan yan. Hindi ito totoo. Walang usok kung walang... Kung hindi mo talaga ginawa ang lahat ng ito, bakit ikaw ang may eskandalo? Sino ang nagkakalat ng ganitong kalokohan sa labas? Ang pakikipag-partner ng kumpanya kay Ginang Kin ay malapit nang magsimula. Si Ginang Kin ay isang napaka-proud na tao. Kung dahil sa iyo, maapektuhan ang kolaborasyon ng kumpanya. Natatakot ako na ang lahat ng pinaghirapan ni Gino ay masasayang lang. Ipapaintindi ko na lang mismo kay Ginoong Ang meeting kay Ginang Chin ay alas 2 ng hapon. Naiintindihan. Wala si Ginoong Fu dito. Opo. Hinahanap ko ang chairman. Ano? Inakala nilang baby, ang anak ni Chlo. Paano sila nagkamali ng ganoon? Paano ko nagawang isilang? Ang isang napakawalang kwenta. Hoy, ikaw ang ama niya. Mas matalino ako kaysa sa kanya. Kung hindi, paano ko napangasawa ang tulad mo? Nanay, Ginoong Fu, tumingin ka. Hindi na pag-uusapan ni Ginoong Fu ang partnership. Anong kooperasyon? Walang mas mahalaga pa kaysa sa asawa ko. Ipagawa mo sa Tech Department. Imbestigahan ng husto ang ng may-ari ng post. At saka, ipababa mo sa ER Department lahat ng kaugnay na detalye. Gusto kong makita kung sino ang walang kwentang taong ito na nagtatangkang guluhin ang asawa ko. kayo. Slow, hindi kami yan. Nay, ginagamit ba niya ang trabaho ni Ethan para takutin ka? Ha, Nay, huwag kang matakot. Nandito ako, poprotektahan kita. Protektahan. Chairman Few, dati talagang nirerespeto kita. Pero hindi ko akalain na ganito ka palang klase ng tao. Chlo, lubos mo akong hindi naunawaan. Tama yan, Chlo. Talaga namang hindi mo naunawaan. Wala siyang ginawa sa akin. Nay, alam kong nag-aalala ka sa trabaho ni Ethan at sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi namin gagawin ni Ethan. Napabayaan kang inaapi. Bukod pa dyan, aalis na rin naman ako. Magre-resign? Bakit ka magre-resign kung maayos naman ang lahat? Tigilan mo na. Huwag kang lalapit. Mukhang nasa opisina ng chairman ang madam. Ang bait talaga ni Ginoong Fu sa madam. Noong una, dahil ang iskandalo ko ay nakakaapekto sa kumpanya, labis akong nakonsensya. Pero ngayon, tila. Ito ay simpleng kaso na isang isdang nabubulok mula sa ulo. Kaya pala may nagpakalat ng mga chismis na nagpapahiya sa akin. Ano to? Anong nangyayari? Chlo, Ethan, anong ginagawa mo rito? hampas lupa ka, tamang-tama ang dating mo. Dali, ipaliwanag mo to sa akin. Anong nangyayari dito? Ethan, hindi mo alam, si Chairman Few, binastos ang nanay mo, at hindi niya binitawan ang kamay nito. You, Chlo, huwag kang masyadong balisa. Baka hindi pagkakaintindihan lang yan. Paano magiging hindi pagkakaintindihan? Nakita ko mismo kanina. Kung malaman ito ng tatay, magagalit siya. Sa totoo lang. Ethan, may mahalaga akong kailangan gawin. Kailangan kong sagutin ang tawag. Alagaan mo si nanay, ha? Chlo, Sabi ko na nga ba, kung hindi mo ito ipapaliwanag, may mangyayaring masama balang araw. hinahawakan ko lang ang kamay ng aking asawa, tapos napagkamalan akong manyak. Pasaway ka, dahil sa'yo lahat to. Sinira mo tuluyan ang imahe ko. Sa harap ng aking manugang na babae, lahat yan ay malinaw na maipapaliwanag. Pero sa ngayon, may isang online. Ang nagkakalat ng chismis na nagkaanak si Chlo sa labas ng kasal, at immoral. Iyon ang kailangang unahing ayusin. Well, ikaw ba ang nagsimula? Hindi ba't ikaw ang nagkalat ng mga chismis na ito? Wala akong sinabihan kundi si Lola. Sino kaya? Chlo, huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kung na-miscarriage ka, at wala akong pakialam kung ilang anak na ang nagkaroon ka. Sila, anak ko silang lahat. Hindi. Si Lucas siguro, no. Ang bigat naman ng paratang. Pasaway ka.
Nahanap din kita. Nay, Bawe, anong ginagawa ninyo dito? Dito ako nagtatrabaho. Pakiusap, huwag kayong gagawa ng eksena dito. Anong ibig mong sabihin? Anong ginagawa namin dito? Alam mo ba kung gaano nakakahiya ito? Ano ang ginagawa mo dati? Ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa mo? Naghirap ako para palakihin ka, at tumakbo ka lang sa syudad para magsaya. Hindi alintana kung nabubuhay o namamatay ang iyong ina. Tama, huwag mong isipin na dahil nagtatago ka sa syudad, hindi ka namin mahahanap. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Chloruan, ipinanganak ka sa pamilyang Ruan at mamamatay ka bilang isa sa kanila. Hindi mo kami matatakasan, habang buhay. Bakit ko naman? Ang pera para sa pagpapalaki at pag-aaral ko ay pinaghirapan lahat ni tatay. Pagkatapos pumanaw ni tatay, wala akong nagastos na kahit isang kusing mula sa pera. Nakuha ko lahat ito sa sarili kong pagtatrabaho. Wala akong utang sa inyo. May lakas ka pang sabihin iyan. Kung hindi mo pinilit si tatay na magtrabaho para sa matrikula mo. Sana hindi siya nagtrabaho hanggang mamatay at maagang pumanaw. Tama. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Ta. Ngayong maayos na ang buhay mo, iniwan mo na kami. Lahat, lumapit kayo at husgahan niyo ito. Ang taong walang puso at malupit. Hindi ba dapat siyang harapin ang parusa ng Diyos? Paano nagiging ganyan si Chloruan? Alam mo, hindi ako naniwala noong una sa sinasabi sa intranet. Pero ngayon, mukhang totoo lahat. Chloruan, talagang walang hiya ka. Para sa pera, pwede kang maging makasarili at iwanan ang iyong pamilya. Kaya, ibig bang sabihin, ang pakikipag-ugnayan, pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal, ay para rin sa pera? Nagkaroon ng anak sa labas ng kasal? Hindi ko. Mga iyan, mga chismis lang lahat iyan. Oh, ikaw. Sabi ko magpakasal ka para sa bigay kaya. Pero tumanggi ka. Sa halip, nabuntis ka ng anak ng ibang lalaki. Mukhang naging tama ang desisyon na isama ang pamilya ni Chlo. Una, may sumabog na iskandalo. At ngayon ganito ang pamilya. Gusto kong makita ko. Matatanggap pa rin siya ni Ginoong Fi. Wala akong pakialam, pasaway ka. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong sabihin ang totoo kay Chlo ngayon. Chairman Few, malala, may nangyari sa ibaba. Sino nagpaalis sa inyo? Hindi ba niyo nakikita na busy kami? Umalis kayo. Tungkol kay Chlo. Anong nangyari kay Chlo? Kaya pala nung pumunta ako sa paaralan para sinabi nilang kasal ka na. Ikaw, sabihin mo sa akin ngayon, sino ang bastardong iyon? Sabihin mo sa akin, walang kinalaman ang lalaking iyon. Ano nang ibig mong sabihin, walang kinalaman siya? Tara na, hanapin natin siya agad. Pabayaran natin siya. Hindi, pakibitaw mo ako. Chlo, lumalaban ka sa akin. Sinampal mo ako para sa hamak na yon. Lumalaban ka sa iyong ina. Napakakahiya naman. Halikayo, tingnan ninyo. Tingnan ninyo, walang utang na loob na anak. Hindi kita sinampal, ako. Chlo, nakalaban mo si Mama. Ngayon, sa ngalan ni Tatay, bibigyan kita ng magandang aral. Tara na. Sabihin mo sa akin, sino ang bastardong iyon? Sabihin mo sa akin. Chlo. Okay ka lang, Chlo. Anak ko. Sino ka? Paano mo nagawang saktan ang anak ko? Aawayin kita. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumalaw. Ginoong Fu, okay ka lang ba? Ano nang tinawag ka niya? Sino ka ba talaga? Ano ang tinawag niya sa iyo? Sino ka ba talaga? Pasensya na, Chlo. Ipaliwanag ko mamaya. Gumagawa ng gulo sa Serenity Group. Lucas, asikasuhin mo sila. Hoy, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino kayo? Nanay, ang lalaking ito ay dapat kasama ni Chlo na iyon. Manahimik ka. Paano mo nagawang insultuhan si Ginoong Fu? Ginoong Few. Anong Ginoong Few? Ang CEO ng Serenity Group, ang pinakamayamang tao, ang tagapagmana ng pamilya Fu, Ethan Fu. Ano? Imposible yan. Alam ko kung ano ang halaga ng batang ito. Paano ko hindi malalaman? Talagang imposible. Tama, wala siyang silbi at malas. Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa Serenity Group at insultuhan ng ginang, bugbugin mo sila. Huwag na kayong tumama. Huwag na kayong tumama. Oh, Ginoong Few. Nagkamali ako, pakiusap itigil. Chlo, panoorin mo lang ang kapatid na binubugbog. Kayo at siya ay magkapatid, magkadugo. Hindi ka pwedeng maging ganito katigas ang puso. Siya ang unang nanakit sa akin. Noong sinaktan niya ako, naisip niya bang siya ang kuya ko? Kusa niya yan ginusto. Tara na, mahal. Chlo, kahit hindi mo siya kilala,
Paano naman ako? Tinatanggi mo rin ba ako? Ako ang nagluwal sa iyo. Ang buhay mo ay akin. Patuloy mong sinasabi na binigyan mo ako ng buhay. Noong ipinanganak ako, hindi mo ako nagustuhan dahil babae ako. Iniwan mo ako sa bundok. Ang tatay ko ang kumuha sa akin at nagpalaki sa akin. Mula nang iwan mo ako. Nawala na ang ugnayan sa pagitan ng ina at anak na babae. Sa ating dalawa. Hello. Lubos kang walang konsensya. Tumahimik ka. Hello, kasal kami ng tatay mo. Iyon ay ari-arian ng mag-asawa. Legal ito. Hindi mo ito matatanggi. Ang pagpapalaki ng mga anak hanggang 18 ay isang legal na obligasyon din. Pagkatapos kong mag-18, hindi ako gumastos ng kahit isang sentimo. Wala akong utang sa iyo. Gusto mo ng bigay kaya mula sa asawa ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo. Wala kaming utang sa iyo sa buhay na ito. Hindi ko na nais na makita ka pa. Ikaw. Nagsalita na ang asawa ko. Hindi na niya nais na makita ka pa. Paalisin sila. Hindi, slow, napakawalang puso mo. Hindi kita pababayaan na makalusot dito. Ngayon, opisyal kong inanunsyo. Si Chloe ay ang aking asawa. Ako si Ethan Few. Siya rin ang ginang ng Serenity Group. Mula ngayon, kung may sinumang maglalakas loob na magpakalat pa ng mga chismis tungkol sa kanya, sila ay papatawan ng matinding parusa ng walang awa. Slow, maaaring pinoprotektahan ka ni Ethan. Ngunit tumatanggi akong maniwala na ang chairman at ang kanyang asawa, pagkatapos malaman ang tunay mong ay tatanggapin ka pa rin. Pasok. Nandito ka na naman? Chairman, mayroon akong mahalagang i-report sa iyo. Tungkol ito kay Chlo. Sabihin mo. Chairman, hindi nyo alam. Mukhang estudyante si Chlo. Pero napakatuso niya. Nalinlang pa niya si Ginoong Fi. Taga-probinsya siya. Nagkaroon siya ng kasunduang kasal sa pagkabata at nagkakagulo sila sa ibaba ngayon. Ethan, hindi ka ba pumunta para ayusin to? Hindi pa ba naayos? Kasama si Ethan dyan, maayos si Chlo. Hindi lang yun, si Chlo ay may hindi magandang kilos. Nagkaanak siya sa labas ng kasal. Nasa internet na lahat. Talaga namang sobra na. Tama, nilagay niya sa kahihiyan ang reputasyon ng Serenity Group. Talagang hindi siya pwedeng manatili sa Serenity Group. Sobrang sobra na to. Gusto kong malaman kung sino talaga ang naninirang puri sa aking manugang na babae. Ano? Mukhang nagmamalasakit ka sa anak ko. Siyempre naman, Ginang Few, napakahusay ni Gino bilang empleyado niya. Natural lang na hindi ko mapapanood siya, na inaapi. Magaling ang ginawa mo. Simula bukas, hindi ka na magtatrabaho sa Serenity Group. Ano? Lumampas ka sa otoridad, gumawa ng gulo, at naninirang puri sa aking manugang na babae. Isang taong tulad mo ay walang lugar sa Serenity Group. Mga gwardiya, teka! Ginoong Few, pakiusap, kailangan niyo pong sabihin sa chairman. Ginawa ko lahat to para sa inyo. Ang Serenity Group lang ang iniisip. Ang iniisip lang ako. Ang Serenity Group lang ang iniisip. Ang paraan mo ng pagtulong sa Serenity Group ay magpakalat ng kasinungalingan sa buong internet. At huwag nating kalimutan noong huli. Nung nagsusuot ka ng peke at nagalit si Ginang Kim. Tapos in-frame mo si Chlo na parang sinadya niyang natapon ng kape kay Ginang Kim. Pinabayaan ko na lang yon. Pero akala mo ba talaga mahina akong api? Ginoong Few, hindi po iyon. Ako, noong huli, aksidente lang po. Hindi, Ginoong Few. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Nalito lang ako sandali. Simula ngayon, tanggal ka na sa Serenity. At para sa pamilya Liu, permanenteng ipinagbabawal na muling makatapak sa Riverdale. Ginoong Few. Alam ko na nagkamali ako. Chlo. Pakiusap, nakikiusap. Nagkamali ako dati. Naging hangal ako sandali. Alam kong, ikaw na ang Ginang Fu ngayon. Pwede mo ba, para sa lumang panahon, ipagsalita mo ako kay Ginoong Few? Para saktan ako, hindi mo man lang inalala ang reputasyon ng Serenity Group. Paulit-ulit na akong umatras, tapos kukunin mo pa ang lahat. Anong lumang panahon ang pagitan natin? Umalis ka na, pakiusap. Chlo, ayos na ba ang lahat sa ba? Ayos na ang lahat. Ang problema lang, hindi ako sigurado kung tatawagin ba kitang chairman. O tatay, Chlo, alam mo na ang lahat ngayon. Nalaman ko lang din mismo. Ganito kalaki. Bakit ninyo tinago sa akin? Chlo, hindi namin sinasadyang pagsinungalingan ka. Lahat dahil kay Ethan. Ikaw na bata ka. Tignan mo, napaiyak mo ang aking manuga na babae. Pero, kahit papaano, napatunayan ko na hindi ako manyakis. Si nanay ni Ethan at ako ay legal na mag-asawa. Ito na ba talaga ang tamang oras para dyan? Chlo, hindi ka galit, di ba? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Nararamdaman ko lang.
Lalo akong hindi karapat-dapat sa iyo ngayon. Siyempre hindi. Sinabi ko sa'yo. Magiging mabuti ako sa'yo habang buhay. Mahal, Oh, kung gusto mong kumain, maaari akong mag-ayos ng kahit anong Michelin-starred restaurant sa lungsod. Bakit kailangan pa nating pumunta sa ganitong karinderya? nako, halika na, halika na. Tigilan mo na, alam kong mayaman ka. Pero ngayon makikipagkita tayo sa kaibigan, kaya susundin natin ang nakasanayan ko. CJ, Lily, halika't umupo ka. Halika na, umupo ka. Hello, kaibigan ako ni Chloe. ako ang asawa ni Chlo. Alam ko, nagkita na tayo sa mga video. Gwapo pa rin. Bakit ka naman ngayon huli? Naku, hindi ka maniniwala. Ang kumpanya namin ay nagtatrabaho para sa Serenity Group ngayon at ang ginoong Fu na iyon. Talagang nakakainis. You, ano ang ginawa nitong ginoong Few para kamuhian mo siya ng ganito? Naku, hindi mo alam, patuloy niyang binabago ang proposal. Kaya nag-o-overtime ako hanggang ngayon. At ang club kung saan ako dating nagtrabaho, mukhang ang ginoong Fu ay pinasara rin niya. Hindi mo ba iniisip na itong ginoong Fu ay malas para sa akin? Mahal, mukhang kailangan mong tingnan ng mabuti ang sarili mo. Bakit kailangang magnilay-nilay ang asawa? Dahil ang asawa ko ay ang SEC ng Serenity Group, si Ethan Few. Naku, pasensya na, talagang hindi ko alam. Okay lang, pinag-overtime kita at binuhusan mo ako ng tubig. Kaya, tabla na tayo. Hindi ka talaga galit? Paano ko magagawa? Matalik kang kaibigan ng asawa ko. Matalinong lalaki, dahil sinabi mong tabla na tayo. Kailangan pa rin nating sundin ang kasunduan namin ni Chlo, ang pagsubok ng matalik na kaibigan. Pagsubok? Tagapagsilbi. Anong klaseng pagsubok? Ganoon karami, Chlo. Ang asawa mo, hindi mahina sa alak, di ba? Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Uminom lang naman. Sige na, sige na. Inom, inom, inom. Sige na. Tagay. Tagay. Susunod na round. Tagay. Yuh, Hindi mo kaya ang alak, pero kailangan mo pang magpakitang gilas. hindi ba ito tungkol sa dignidad ng isang lalaki? Sa totoo lang, ikaw, bakit mo kailangan magpakitang gilas? Dati nagtatrabaho si Lily sa club, kaya marami na siyang practice. Paano mo siya malalampasan? Kaya nagsakripisyo ako ng marami para sa'yo. Paano mo ito babawiin sa akin? Huwag ka nang magbiro. Bakit hindi ka muna maligo? Amoy alak ka. Lahat ng ginawa para sa'yo. Pupunta ka ba o hindi? Sige, pupunta na ako. Chlo. Tapos na akong maligo. Ihanda mo ang kasunduan sa diborsyo para sa akin. Chlo. Pakinggan mo ako. Nagkataon lang iyon. Sabihin, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tunay mong pagkatao dati pa? Inaamin ko noong una pinakasalan kita. Para gumaan ang pakiramdam mo, pero hindi na ganyan ang iniisip ko. Pagkatapos ng lahat, hindi pa kita kilala noon, akala ko sinusubukan mo akong lokohin. Akala mo scammer ako. Takot nakakapit ako sa iyo habang buhay, di ba? Akala mo scammer ako. Takot nakakapit ako sa iyo habang buhay, di ba? Paano magiging ganyan? Chlo, paniwalaan mo ako. Paano ko sasabihin na maniwala ako sa iyo? Kaya pala hindi ka nag-alala noong narinig mong may anak na ako dati. Kaya pala, plano mo na hiwalayan ako, ha?
Totoo ba na kung may anak man ako o wala, ay wala kang pakialam? Siyempre hindi. Dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Kahit ano pa ang nangyari gusto ko lang na makasama ka. Kung ganoon, ano ito? Akala ko noong una na ikaw. Akala ko gagawin mo. Ano? Hindi ka makapagsalita, di ba? Lumabas ka. Lumabas ka. Chlo, buksan mo ang pinto, pakiusap. Chlo. Chlo. Ethan, bakit ka natutulog dito? Lola. Nasaan si Chloe? Chlo. Chlo. Ano ito? Maayos naman lahat. Bakit kayo maghihiwalay, ha? Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Chloe? Sa loob ng 3 minuto, gusto kong malaman kung saan nagpunta si Chlo. Oh, Chloe, ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Hindi ka naman pumupunta sa mga lugar na ganito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Iba na ang mga bagay ngayon. Diborsihado na ako ngayon. Mayroon pa bang lugar na hindi ko pwedeng puntahan? Diborsihado? Anong nangyari? Hayaan mong sabihin ko si Ethan, isa siyang walang kwenta. Hoy, dahan-dahan. Dahan-dahan o hindi. Itigil mo ang pag-inom, itigil. Sabihin mo sa akin ang nangyari. Anong ginawa sa'yo ni Ethan? Tinanggal niya ako sa trabaho. At pinutol niya ang negosyo ng pamilya sa Riverdale. Hindi ganyan si Ethan. Gumawa ka ba ng anuman sa kanya? Ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti niya. Ako. Anong problema? Hoy! Hindi ba yan ang maliit na waitress? Mukhang hindi pa alam ni Bawe na si Chloe ay asawa ni Ethan. Leo, paano kung tumaya tayo? Tumaya tungkol sa... Hindi mo ba sinabi na walang babae sa mundo na hindi mo kayang makuha? Kung gayon, tumataya ako na hindi mo kayang makuha ang babaeng iyon. Siya, Eksakto. walang taya. Hindi mo ba sinabi? Sinabi ko na walang babae sa Riverdale, na hindi ko kayang makuha, pero Pero ano, nagmamayabang lang ako. kung kaya mong makuha ang babaeng iyon, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Tungkol kay Ethan. Deal. Chloe, oh Chloe. Pinadamit mo ako ng mga peke at ipinahiya. Ginawa mo akong kahihiyan sa harap ng lahat. Pinatalsik mo rin ako sa Serenity Group. Sa pagkakataong ito, sisirain ko ang iyong reputasyon. Hoy mga sis, kumusta kayo? Umalis kayo, umalis kayo. Anong nangyayari? Ang kaibigan mo ba? Palaging suplada? Hindi. Sa mga matatanda lang ako masungit. Paumanhin po, medyo nababaliw lang ang best friend ko ngayon. Naiintindihan ko. Mga matatanda talaga, mga tanga lahat. Pero, miss, hindi mo pwedeng pagbintangan ng walang basehan. Sister ako. Ha? Sister? Ako, ngayon, nasaktan din ang puso ko dahil sa isang matanda. Hindi ba dapat uminom ka muna kasama ko, sister? Sister? Kaya pala. Hoy, okay lang, okay lang. Mabuti na lang at magkakapat. Tara, cheers. Tara, tara. Tara na, inom na. Inom tayo. Para sa mga kapatid. Para sa kasiyahan, mga kapatid. Nasa lugar ng kaibigan niya ngayon ang batang madam. Mukhang ayaw kanyang makita sa ngayon. Anong nangyari sa inyong dalawa? Sino nagsabi sa'yo na ihanda ang mga papeles ng diborsyo? Ikaw ang nagsabi sa akin na ihanda ang mga papeles ng diborsyo. Inutusan kitang ihanda at ginawa mo lang. Wala ka bang sariling isip? Ako. Anong problema? Nalulungkot ka? Lumabas ka at magsaya. Linawin mo ang isip mo. Hoy, hulaan mo kung sino ang nakilala. Kung sino man ang nakita mo, hindi ko problema yan.
Kung hindi ka pupunta, huwag kang magsisi. O halika na, maglaro tayo, dali, dali, dali. Tara na, tara na, tara na. Sabi ko hindi ako pupunta. Ginoong Few, personal kong nakita si Chloe at si Leo na lasing na magkasamang pumasok sa isang hotel suite. Sinabi pa nilang maglalaro sila ng barahan ng magkasama. Ano? Ginoong Few, nandito ka na rin. Ang babaeng walang hiya, Chloe. Paano siya naglakas loob na akitin ang kaibigan mo? Hindi ako nananampal ng babae. Pero kung maglakas loob ka pang manirang puri kay Chloe, hindi ako magpipigil. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Hindi ba sinabi mong hindi ka pupunta? Sino yan? Pumasok ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa pagkakataong ito nakilala ko, yung maliit na waitress na interesado ka noong nakaraan. Masaya siya. Sige na. Tara na. Sabihin mo sa akin. Ano ang ginawa mo sa kanya? Hoy, ano ang ginagawa mo? Tinawagan kita dito at hindi ka dumating. Mas mabuti pa't wala kang ginawa. Kung hindi ang ating pagkakaibigan, ay tapos na. Anong problema sa ugali mo? May man period ka ba o ano? Ginoong Few, tingnan mo. Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Naglalaro tayo ng baraha. Kung dumating ka ng mas maaga, hindi ka sana natalo ng maraming beses. Hindi ba siya natalo sa huli? Bilisan mo, lagyan mo siya, walang mandadaya. Sino mang hindi nakakaalam ay isiping may iba tayong ginagawa. Ako ay naparito upang, CJ, nang makita kita kanina, inyong iisipin na naparito ka upang mahuli ang mandaya. Ethan, anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Ako siya ay, Ano? Natatakot ka bang aminin ang ginawa mo ulit? hindi. Talagang nag-aalala ako para sa'yo. Huwag mong gamitin ang pag-aalala upang pagtakpan ang katotohanan na nagduda ka sa akin. Ano ang nangyayari dito? Ito ay sa pagitan ng mag-asawa, huwag kang makialam. Ano? Mag-asawa? Ay ayan, Few. Tinuring kita na parang kapatid, at tinuring mo akong parang kabit. Hindi mo lang in-question ang aking pagkatao, pati na rin ang aking paghusga. Tumahimik ka, tumahimik ka. Tumahimik ka rin. Nakatingin ka ba sa akin? Hoy, linawin natin, ikaw ang may kasalanan. Kasama ko ang babae ko. Mahal, mali ako. Sino ang tinatawag mong asawa? Diborsiyado na tayo. Hindi ako sang-ayon. Ang mga papeles ng diborsyo, ikaw ang gumawa nito. Wala akong pakialam, pinagsisihan ko. Hindi lang talaga ako sang-ayon. Objection overruled. Chloe. Sige na, Chloe. Galit ka pa rin ba? Hindi mo naman talaga siya diborsiyado, di ba? Siya ang gustong magpakasal. Siya rin ang gustong makipagdiborsyo. Bakit siya ang magdedesisyon ng lahat? At tinago niya ito sa akin ng napakatagal. Natatakot lang siya na kapag nalaman ko, kakapit ako sa kanya. Tunay na minamaliit niya ang mga tao, hindi ba? Sige na, sige na, sige na. Huwag kang malungkot. Tingnan mo, ang ganda ng panahon ngayon. Dalhin natin si Yuan Bao para masikatan ng araw. Sige, tara na. Sigurado ka bang dito sa kapitbahayan? Bawen, dito ba ang lugar? Nalaman ko na. Ang malandi na babaeng iyon, si Chloe. Iniwan ang batang ito sa pangangalaga ng kaibigan niya. Nandito na. Mabuti. Pagkatapos, aagawin natin siya at ang anak ni Ethan. Tiyak na susunod siya. Papunta na sila. Chloe. Bakit siya narito? Bakit ka narito? Dito para mahuli mo akong nanloloko ulit. Sa harap ng publiko, sa gitna ng araw. Natatakot akong mabibigo ka. Huwag mo sanang sabihin yan, pakiusap. Alam kong mali ako kahapon. Nagpasabi na ako sa isang tao na paalisin si Stella sa bayan ng Ilog. Ito ay sa ating dalawa lang. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Iyan ang katotohanan. Lily, tara na. Hoy, Chloe. Huwag ka nang magalit. Pakiusap, bumalik ka sa akin. Hoy, bitawan mo ako. Chloe, totoo akong alam kong mali ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya.
Sa gitna ng araw, paano mo nagawang apihin ang binibining ito? May tapang ka nga. Exact, akala mo ba madaling apihin ng mga tao sa komunidad natin? Mukha ka namang desente. Pero gagawin mo pa rin ang ganito. Sir, ma'am. Hindi ito ang iniisip nyo. Binibini. Huwag kang matakot. Inaapi ka ba niya? Huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita. Siya. Mag-asawa kami. Ha? Ako ang kanyang asawa. Asawa niya ako. Tama yan. Mayroon kaming sertipiko ng kasal. Mag-asawa nga sila. Binibini. Naranasan ko na rin yan. Mukhang may kaya ang binata. Ha ha ha. Sabi nga nila, ang tampuhan ng magkasintahan ay madaling maayos. Isang gabi lang, ayos na ang lahat. Hoy, tigil, tigil. Hoy, anong ginagawa mo? Tigil. Hoy, paano mo nagawa na magnakaw ng aso? Anong aso? Ito. Kaya pala ang daming nawawalang aso. Sa komunidad namin kamakailan, ikaw ang magnanakaw ng aso, di ba? Hindi ako. Hindi ako magnanakaw ng aso. Nagkamali lang ako. Puro lang ito pagkakamali. Hello. Bakit ka nagdadala ng aso sa isang stroller ng baby? Ikaw. Ngayon, sinusubukan mo namang magnakaw ng baby. Ano bang pakialam mo kung anong uri ng stroller ang ginagamit ko? Walang hiya kang magnanakaw ng aso. Akala siguro niya ay baby ko yung nasa stroller. At gusto niyang nakawin ang baby para i-blackmail ako. Hindi ako magnanakaw ng aso. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Chloe. Tanungin mo siya. Magsalita ka. Hindi lang siya nagnakaw ng aso. Minamaltrato pa niya. Ano? Ano? Inabuso mo ang aso. Paano mo nagawang abusuhin ang aso? Ayaw mo bang mabuhay? Naglakas loob kang pumunta sa komunidad natin at mang-abuso ng aso. Ayaw mo bang mabuhay? Hindi ako nagnakaw ng aso. Hindi ako nang abuso ng kahit anong aso. Mga abuso ng aso? Sa tingin ko gusto mong mamatay. Huwag niyo akong sasaktan. Hindi ako nagnakaw ng aso. Nanay, iligtas mo ako. Nanay, Ano? Magkasabwat kayo? Hindi. Hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman dito. Tara na, dalhin siya sa istasyon ng pulis. mahal. Tingnan mo, nailigtas ko ang ating baby. Mapapatawad mo ba ako? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang magkakaanak sa iyo? Mukhang mahal. Sa tingin mo ay hindi pa ako nagsisikap ng sapat. Kaya nagkabalikan na lang kayo ng ganun. Chlo, uwi ka ba mamayang gabi para sa hapunan? Ibaba mo ako. Dahan-dahan. Naku po. Chloe. Paumanhin. Marami ka nang sinabi niya. Chloe. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Chloe. Mahal. Chloe. Mahal. Oh. Huwag ka nang magbiro. Hello. Sabihin mo sa King Court na hindi kailangan ng Serenity Group ang partnership nila. Malinaw na napaka-stricto niya, napakadalisay. Pero sa nag-iingat siya ng labis. Mali ba talaga ang pagkakakilala ko sa kanya? Sige, naintindihan ko. Babalik ako kagad. Anong problema? Sa tingin mo ba napakakisig ng asawa mo? Wala kang hiya. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero depende pa rin sa performance. Isipin mo na lang na isang panahon ng pagsubok. Ano? May panahon pa ng pagsubok. Chloe, nangangahulugan ba na mananatili ka sa akin ng walang hanggan? Tapos ka na ba talaga kay Evan? Hindi, nagmumuni-muni lang ako na bigyan siya ng panahon ng pagsubok. Oh, Chloe at Lily, anong ginagawa ninyo rito? Stella, talaga bang iniisip mong karapat-dapat kang manirahan sa komunidad na ito? Stella, ang maruming bibig mo ay hindi pa rin nagbago sa paglipas ng mga taon. Isang milagro na hindi ka pa nabugbog hanggang mamatay. Talaga namang swerte ka. Isa ka lang talunan na hindi man lang makapasok sa universidad. Ikaw ang talunan, hindi ba? Umasa ka sa koneksyon ng iyong ama para lang makapasok sa isang peking universidad. Ang alam mo lang ay umaasa sa iyong mga magulang. Tapos ano, sa madaling salita, hindi ko kailangang paghirapan ang pera. Bukod pa riyan, kapag nakapagtapos ako, agad akong makikipag-blind date sa mga mayayamang lalaki. Hindi tulad ninyong dalawa, nagsusumika para mabuhay. Naku, kaya maghihintay ka pa pagkatapos ng graduation para makipag-blind date sa mga mayayamang lalaki. Hindi tulad ng ating Chloe.
na mayroon na, nakamit na ang kalayaang pinansyal sa sarili niyang paraan, at higit pa riyan nakapag-asawa pa siya ng mayaman at gwapong asawa. Ano ang ipinagmamayabang niya? Paano iyon posible? Lily, hindi mo kailangang sabihin pa sa kanya ng marami. Tara na. Teka. Nagmamayabang ka, tapos aalis ka. Ano pa ang gusto mo? Mayroon tayong class reunion sa Makalawa. Kung talagang may mayaman kang asawa, dalhin mo siya para makilala nila. Hindi ka karapat-dapat na makilala siya. Hindi ka karapat-dapat na makilala siya. Nabunyag na ang kasinungalingan mo at gusto mo nang umalis? Hindi ba palagi mong sinasabi na tinuruan ka ng iyong ama na maging tapat? Maging tapat? Sa iyo, na nagsasalita ng walang kabuluhan araw-araw. Kung malalaman ng iyong ama, hindi ba siya magagalit ng sobra para magising ang patay? Sige, makikipagkita ako. Kung hindi mo kaya, tumahol ka na parang aso. At kung kaya ko, gagapang ka na parang aso sa lupa. Bakit ko naman gagawin? Natatakot ka? Sino ang takot? Gagapang ako kung kailangan. Slow Ruan, siguradong nagsisinungaling ka, matatalo ka. Ang proyekto ng kolaborasyon sa Minda Port ay naka-schedule sa hapon ng Makalawa. Wala kang kahihiyan. Ang gusali para sa sangay ng Seaside City ay malapit ng matapos. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit depende pa rin ito sa iyong pagganap. Isaalang-alang mo ito bilang panahon ng pagsubok. Ang proyekto sa Northwood ay kasalukuyang nasa panahon pa rin ng pagsubok. Panahon ng pagsubok. Bakit may panahon ng pagsubok? Panahon ng pagsubok. Ulit. Ginoong Fu, maayos ka lang ba? Nasaan ka kanina? Opo. Nasaan ka kanina? Panahon ng pagsubok. Tama, panahon ng pagsubok. Ayaw kong marinig ang tatlong salitang yan. Ginoong Fu, iniis mo na naman ang ginang? Hindi ko alam kung kailan ba. Talaga magbabati sa akin si Chloe. Kung gusto mong mapatawad ka talaga ng ginang. May ideya ako. Sigurado akong magbabago ang isip niya tungkol sa'yo. Anong paraan? Hello. Ginang Ruan, nasa ospital si Ginoong Fu. Ano? Si Ethan nasa ospital. Nako naman. Hoy, Chloe, saan ka pupunta? Anak. Kung kaya mo bang linlangin ang asawa mo, ibig sabihin, makuha ulit ang loob niya. Nasa sayo na yan. At mamaya, kailangan mong umarte ng kapanipaniwala. Talaga bang gagana ito? Siyempre, Ginoong Fu, magtiwala ka sa akin, sigurado yan, kahit hindi pa ako nagde-date. Hindi ka pa nagde-date. Nanood na ako ng web series. Ganyan ang nangyayari sa web series. Maaaring magkasakit ang lalaking bida at ma-hospital para maawa ang babaeng bida sa kanya o kaya ipakidnap ka namin at isasalba mo ang buhay niya. Humiga ka sa kama, isasalba ang buhay. Alin dyan? Mas pipiliin ko na lang ang humiga sa kama. Andito na sila. Andito na sila. Nanay, tatay, ano ang nangyari kay Ethan? Si Ethan, siya. Ano ba talaga ang nangyari? Nahulog sa tubig. Oh, Aksidente sa kotse. Si Ginoong Fu, siya, kaninang hapon bigla niyang sinabing kailangan kanyang hanapin. Sabi niya, kailangan kanyang ibalik. Pero naaksidente siya sa kotse papunta rito. Siya at ang kotse niya ay nahulog sa tubig. Ano? Ethan. Ethan. Ano ang sinabi ng doktor? Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Ano? Hindi maaari. Impossible. Chloe. Tunay na gusto ka namin ng husto. Pero mayong ganito na si Ethan, hindi ka na namin maaaring pigilan. Hindi ko iiwan si Ethan. Simula nang pumanaw ang aking siya ang naging pinakamabait sa akin. Hinding-hindi ko siya iiwan. Chloe, huwag kang masyadong malungkot. Kahit wala na si Ethan, suportahan ka pa rin namin sa pagharap para sa kaligayahan. Nanay, sa tingin ko tama ka. Bata pa ako. Sigurado akong makakakilala ako ng isang tao na mas mabuti pa kay Ethan. Ay, Chloe. Well, ito. Ginoong Few. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ilang araw ang nakalipas. Kami ni Ethan ay lumagdan na sa papeles ng diborsyo. Papeles ng diborsyo.
Ang bagay na ito, alam din ni Lucas, partikular na hiniling ni Ethan. Kay Lucas na ihanda ang mga ito. Ano? Hindi. Wala itong kinalaman sa akin. Si Ginoong Fo ang nag-utos. Isa lamang akong empleyado. Pasaway ka. Sinabi niya sa iyong ihanda ang mga ito at ginawa mo lang. Wala ka bang sariling isip? Ako, Kaya, ang mga pagsasaayos ng libing ni Ethan, hindi angkop na ako ang humawak nito. Ngunit kung may kailangan kayo ng tulong, tiyak na tutulong ako. Aalis na ako ngayon. Tigilan mo na. Diborsyo. Anong diborsyo? Hindi ako pumapayag. Hello, naghahanap ka ng iba? Sa panaginip mo lang, hindi sa buhay na ito. O sa susunod pa. Ay, Ginoong Few. Tingnan kung sino ang nabuhay mula sa patay. Nalaman mo. Hello. Patawad. Ethan, sumobra ka na. Paano mo nagawang magsinungaling kay Chloe? Tama siya. Ang isang lalaking nagsisinungaling sa mga babae ay hindi tunay na lalaki. Pinatakot mo ang iyong matandang ama. Halos ikamatay ko sa takot. Akala ko may nangyari na sayo. Ang sakit ko sa puso, lumala. Na, masakit ang ulo ko sa sobrang takot. Masakit ang likod mo. Ay, mali pala. Ay, ang ulo ko, ito, masakit talaga ng sobra. ang sakit ng ulo at sakit sa puso ay seryoso. Kailangan natin makahanap ng doktor kagad. Ihahatid ko kayong dalawa. Tama. Halika na. Kita-kita na lang. Bilisan na natin. Uy, kayo. Ethan, Bakit? nagsinungaling ka na naman sa akin. Naku, patawad. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba naiintindihan? Ang tatay ko, bigla na lang nawala. Kaya naman, halos ikamatay ko sa takot. Alam mo ba, sobrang natakot ako. Patawad, mahal. Ipinapangako ko, hinding-hindi na ako magsisinungaling sa iyo ulit. Mabuti. Maayos na ang lahat ngayon. Sa makalawa, Sa makalawa, aalis ako sa ibang bansa para sa negosyo. Mga 1 linggo akong babalik. Maging mabuting babae ka at hintayin mo ako sa bahay. aalis siya ng bansa. Mas mahalaga ang trabaho. Hindi ako pwedeng makasagabal sa kanya. Anong problema? Wala. Sige na, huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa iyo sa bahay. CJ, Slow. Kung wala si Ginoong Few sa biyahe, hindi naman tayo kailangang pumunta. Kung hindi tayo pupunta, hindi ba't pagtalikod na rin iyon? Pero ngayon nag-isa ka lang. Hindi ba't matatalo pa rin? Mas mabuti kaysa maging taksil. Tara na. Oh, eto na pala ang ating munting trophy wife. Nasaan ang asawa mo? Hindi ba sabi mo isasama mo ang iyo? Mayaman na asawa, naghihintay na ang mga kaklase natin. Slow. Nasaan ang asawa mo? Ipakilala mo sa amin. Nandidiri siya sa ating pagiging mahirap. Kaya ayaw niyang makipagkita sa atin, tama? Nasa biyahe si Mr. para sa negosyo. Nasa biyahe pala, ha? Ang hina naman ng dahilan mo, at sinabi mo pa talaga. Talaga, bakit hindi mo na lang sabihing nasa sarili niyang libing? Paano mo nagawang sabihin yan? Hindi kasing walang ginagawa ang asawa ni Chloe tulad mo. Chloe, ayon sa ating pustahan, hindi na ba panahon para tumahol ka na parang aso? Tumahol ka na parang aso. Bilisan mo at tumahol. Tumahol ka, sabi ko, sige na, tama na yan. Huwag mo nang pahirapan ang ating dating kaklase. Sin, dati pa ay may gusto ka na kay Chloe. Tinanggihan ka niya, sinabing para sa pag-aaral niya. Bakit sa tingin mo ito na ang pagkakataon mo? Kung ganyan mo sasabihin, ang pagtanggi, ay kawalan ng respeto kay Chloe. Chloe, nasa kolehiyo na tayong lahat. Dapat alam mo kung gaano kahalaga ang mga koneksyon sa lipunan, di ba? Kung papayag kang maging girlfriend ko, pwede kong ipaayos sa tatay ko na mag-intern ka sa isang kumpanya, sa ilalim ng Serenity Group. Anong masasabi mo? Serenity Group. Totoo bang may koneksyon ang tatay mo sa Serenity Group? Nagtratrabaho ang tatay ko sa Serenity Group. Sin, kailan pa naging kasing lakas ng pamilya mo? Oo, ang Serenity Group ang numero 1 kumpanya sa Riverdale. Chloe, talagang napalad ka? Hindi na kailangan. Nag-i-intern na ako sa Serenity Group. At kasal na ako. Kasal ka na? Nasaan ang asawa mo? Nagpapanggap ka lang ba? Talaga? Hindi nagsisinungaling si Chloe. Ang asawa niya ay... Chloe, huwag mong hayaang ang iyong pagmamataas ang maging dahilan para mawala sa'yo ang ganitong magandang pagkakataon. Sabi mo nag-i-intern ka sa Serenity Group? Anong klaseng lugar ang Serenity Group? Pwede bang kahit sino lang makapasok doon? Maniniwala ka man o hindi, hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Chloe, ang mga kasinungalingan mo ay nagiging mas at mas katawa-tawa. Chloe, hindi ka pa nga nakakagraduate sa kolehiyo. Paano ka na kagad nakapag-asawa? Naiintindihan ko na. Dapat ay nahihiya ka.
Ngunit kailangan mong mag-isip ng malinaw. Mas mahalaga ba ang iyong pagmamataas o ang iyong kinabukasan? Ang kinabukasan ko, parang hindi mo kailangang sabihin sa akin ang dapat kong gawin. Kahit bata pa ako, isa na akong matanda at ang aking asawa ay napakahusay. Malayo ang agwat mo sa kanya. Basta, hindi ka talaga makakapantay sa kanya. Chloe, gusto ko talagang tulungan ka. Pero kung ipipilit mo ang ganyang pananalita, kung gayon, kailangan mong tumahol na parang aso gaya ng napagkasunduan. Tahol, 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 tahol. Ang asawa ni Chloe ay hindi lang talaga makakapunta dahil sa biglaang emergency. Sa susunod sigurado, dadalhin niya ang kanyang asawa. Let's talk, tumahol na parang aso. Sino ang nangahas na patatahulin ang aking asawa na parang aso? Patawad, mahal. Huli na ako. Hindi ba sinabi mong nasa business trip ka sa loob ng 1 linggo? Walang mas mahalaga kaysa sa aking asawa. Ulol na babae. Kung may mangyari mula ngayon, sabihin mo sa akin. Asawa mo naman ako sa huli. Bakit parang pamilyar siya? Sige, Stella. Nandito na ang mayamang asawa ni Chloe. Hindi ka ba dapat gumapang na parang aso ngayon? Sabi niya mayaman siya. So mayaman na siya ngayon. Sino ba siya? Ah, alam ko na. Siya ang AHC ng Serenity Group. Ethan Few. Siya ang AHC ng Serenity Group. Ethan Few. Si Chloe Ruan ay napangasawa ni Ethan Few. Hindi na ba si Chloe Ruan ang magiging madam ng Serenity Group? Stella, hindi mo ba dapat tuparin ang iyong pangak? Kahit wala ang asawa ko, hindi ako tumahol na parang aso. Ang pustahang ito ay talagang katawa-tawa. Kalimutan na lang. Mahal, tara na. Ang mapagbigay talaga ng asawa ko. Hindi mo ako nakikita, hindi mo ako nakikita. Nagtatrabaho sa Serenity Group ang tatay mo, di ba? Magpapahanap ako ng isang tao na partikular na mag-imbestiga sa trabaho ng tatay mo. Naku po, Hoy, bakit mo ako dinala rito? Hindi mo ba natatandaan ang lugar na ito? Ikaw na isip bata ka. Dito ang lugar kung saan tayo unang nagkita. Ah. Kaya bakit mo ako dinala rito? Gusto kong bawiin ang pagkakadama mo sa isang tamang pagpo-propose. Chloe, pakasalan mo ako. Ako. Anong nangyayari? Gusto mo bang masuka sa proposal ko? Hindi ka nagdadalang tao, di ba? Anong ginagawa mo? Hindi mo pa naisuot ang singsing. Pwede mo yan isuot sa bahay. Una, magpatingin tayo sa doktor.